Kabanata 561. Humakbang si Carlito at direktang pinatabi si Director Son. Sinabi ng sect leader na kaya kailangan niyang gawin. Gustong magsalita ni Director Son, ngunit tumayo si Yangtze. Okay, Director Son, nakapagpasya na ako. Let Lito have a try. Umiling si Dean Son. Hoy, Miss Jiang, pinagtatawanan mo ang kinabukasan ng kumpanya. Naramdaman din ni Yangtze na napakaliit ng pagkakataon ng tagumpay, ngunit walang ibang paraan. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay hindi na muling lalabas si Lito pagkatapos pumasok sa laboratorio. Hanggang alas 12 ng gabi, tumingin si Yangtze sa saradong pinto ng lab at nakaramdam ng kaunting pag-aalala. Bakit ang tagal mong hindi lumalabas? Hindi ka naman malalason sa research mo, di ba? Hindi siya nakaimik. Si Carlito ay nakatayo pa rin sa pintuan na parang estatwa. Umiling siya at sinabing, Miss Jiang, parang wala kang alam sa lakas ng sect leader. Kapangyarihan. Umiling si Yangtze. Inaamin ko na magaling siya sa martial arts, pero parang simple lang ang research and development ng drinks, pero at least master's degree ang research and development personnel namin. Nag-aral ng biology at material science ang system kaya hindi siya magtagumpay. Si Director Son at isang grupo ng mga may mataas na pinag-aralan na research and development na tauhan ay pawang nanunuya, naghihintay na makita si Lito na gumawa ng kalokohan. Sa kanilang mga mata, si Lito ay isa lamang walang kabuluhan na nabuhay sa isang babae. Ang tinatawag na development at research ay para lamang maakit ang atensyon ng publiko. Naghintay sila buong gabi. Kinaumagahan, nakatulog ang lahat, at biglang bumukas ang pinto ng lab. Ang isang bagong function na inumin ay binuo. Inilabas ni Lito ang isang transparent na thermos, na naglalaman ng 3 bote ng inumin. Agad na nagtipon ang mga tao sa paligid at tumingin sa itaas at sa ibaba. Nang makita ito, direktang tumawa si Director Son at ang iba pa. Boy, inumin ba ito? Huwag mo akong kulitin. Halatang nagpapanggap ka na pinakulo ang tubig. May 3 bote ng inumin na walang label. Mayroon lamang isang transparent na plastic na bote na may transparent na likido sa loob nito. Kinusat ni Yangtze ang kanyang mga mata at tumingin ng malapitan. Medyo nagalit siya. Hoy, ito ba ang pinag-aralan mo ng isang araw at isang gabi? Ibinaba ni Lito ang kanyang mga labi. Tama. Ang 3 bote ng inumin na ito ang makakapagpabuhay sa kumpanya. Ipinapangako ko sa iyo na gagawin ko ang ipinangako ko sa iyo. Nang marinig ito, si Direk Son at ang mga mananaliksik ay napahagalpak sa tawa. Hindi ito inumin. Halatang 3 bote ng pinakulo ang tubig. Ito ay isang magandang biro upang ibalik ang kumpanya sa buhay na ito. Walang modo ba ang lalaking ito? Hindi pinansin ni Lito ang kanilang pangungutya at sinabi kay Yangtze, maaari mong ipaalam sa pick-in. Sa oras na ito, ang sekretarya ay tumakbo sa gulat. Miss Jiang, masamang balita. Ang pamilya Gao ay nagsagawa ng isang bagong press conference ng produkto sa tabi ng ating kumpanya, at ang ating mailbox ay kinuha. Ano? Mabilis na bumaba si Yangtze para tingnan. Ang katabing gusali ay pinalamutian ng mga parol at streamer, na napakasigla. Si Gilbert Gao, ang pangalawang anak ni Jerome, ay tumayo sa pintuan at malugod silang tinanggap. Galit na lumapit si Yangtze at huminto sa isang pick-in. Hoy, halatang pumirma ka ng kontrata sa kumpanya namin. Paano ka makikipagtulungan sa Gao family? Ngumiti ang receptionist at sinabing, Miss Jiang, ang mga miyembro ng pamilya Gao ay may parehong tungkulin gaya ng sa iyo. Mas mababa pa ang presyo. Siyempre, kailangan nating pumili ng kanilang bahay. Masyado kayong hindi tapat. Nagmura si Yangtze sa dalamhati at galit. Nang makita ang mga taong dumarating at pumapasok sa harap ng pintuan ng pamilya Gao at nag-uutos ng isa-isa, ang kumpanya ni Yangtze ay napakapopular. Huminto ang isang sports car at bumaba si Harold. May panunuya sa kanyang mukha, sinabi niya, Yangtze, maaasahan mo lang ang taluna na iyon. Hindi mo matatalo ang pamilya Gao. Lahat ng malalaking pamilya sa kabiserang lungsod ay pinagbantaan ng Diyos na inimbitahan ng pamilya Gao. Walang bibili ng iyong mga produkto. Harold, hindi mo kailangang isipin ang sarili mong negosyo. Galit na inilayo ni Yangtze ang kanyang mukha at muling tumingin kay Lito. Bagamat siya ay nagpapalabas, wala siyang kahit katiting na kumpiyansa sa bagong produkto na binuo ni Lito. Sa oras na ito, maraming pamilya sa kabiserang lungsod ang pumunta sa pamilya Gao at nagsaya para sa bagong produkto ng pamilya Gao. Sa kabaligtaran, ang kumpanya ni Yangtze ay desyerto. President Jiang, ano ang dapat nating gawin? Nakakahiya. Lahat ng taong naruroon ay mukhang nalulumbay.
May iilan pang ang empleyado na dumiretso na may bitbit na mga resignation letter. I'm sorry, President Jiang. Hindi namin gagawin iyon. Bakit mo ginagawa ito? Karaniwang maganda ang pakikitungo ni Miss Jiang sa iyo, ngunit talagang iniiwan mo ang kumpanya sa oras na ito. Galit na saway ng sekretarya. Haha, hindi na makakatagal ang kumpanya this time. Kung hindi kami aalis, mga walang isip. Itinapon ng mga taong iyon ang mga resignation letter at dumiretso sa katabing pinto ng pamilya Gao. Napakalayo na nila. Galit na galit ang sekretarya. Hinawakan ni Yangtze ang sekretarya, umiling, at mukhang malungkot. Kalimutan mo na, baka tama ang sinabi nila. Matatapos na talaga ang kumpanyang pinaghirapan kong itayo. Habang nagsasalita siya, nangingilid ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Walang nakapansin na tahimik na kinuha ni Lito ang kanyang mobile phone at nagpadala ng ilang text messages. Don't worry. May susuporta sa kumpanya. Tinapik ni Lito ang balikat ni Yangtze. Haha, anak, this time na, nagyayabang ka pa. Sabi ko, kapal mo talaga. Hinamak ni Harold. Napailing din ang mga empleyado sa kumpanya kay Lito. Sa puntong ito, kawalang isip ang magsalita ng malaki, hindi ba? Sa harap ng hinala ng lahat, hindi na nagpaliwanag pa si Lito at nag-utos na may magdala ng mesa at upuan. Casual siyang umupo sa upuan at nag-cross legs. Yangtze, itong klase ng walang kwentang tauna na marunong lang magyabang. Saan mo ba talaga siya kinikilig? Anong karapatan niyang ikumpara sa akin? Inilibot ni Harold ang kanyang mga mata kay Lito nang may paghamak. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita ay may human on commercial car sa kanyang harapan. Pagbukas ng pinto, bumungad sa lahat ang isang pares ng mahaba at magagandang binti. Pagkatapos, isang magandang figure ang lumakad papunta sa kanila. Hindi ba? Hindi ba ito si Bingbong Sia mula sa TX Female Group? Oh my God, ito ang Diyosa ko. Mas maganda siya sa TV. Bakit siya pumunta sa kumpanya natin? Natigilan ang lahat ng lalaking naruroon. Si Bingbong ay nakasuot ng itim na damit. Ang kanyang mahabang buhok ay nakakulot sa malalaking alon. Siya ay marangal at walang malasakit, tulad ng isang Diyosa. Bingbong, fan mo ako. Si Harold ang unang lumapit at inilabas ang kanyang mobile phone na nakangiti. Pwede ba akong magpakuha ng litrato kasama ka? Sinulyapan siya ni Bingbong nang walang pakialam, malamig na ibinaling ang kanyang ulo, at dumiretso kay Lito sa harap ng nagulat na mga mata ng lahat. Ubo, ubo. Tumikim si Bingbong at tumingin kay Lito na may bakas ng pag-asa sa kanyang magagandang mata. Mula noong nailigtas ni Lito ang kanyang kapatid sa ospital noong nakaraang pagkakataon, hindi pa sila nagkita. Palagi siyang gustong yayain ni Bingbong, ngunit nag-aalala siya na baka magiging masyadong aktibo siya. Ngayon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Lito. Nakarating na siya sa set. Nang hindi nag-iisip, agad siyang sumugod. Nang marinig ang boses, dahan-dahang binuksan ni Lito ang kanyang mga mata. Oh, andito ka pala. BR spokesperson, okay. Pagkasabi niya nun, galit na galit ang mga lalaking nakapaligid sa kanya kaya nagngangalit ang mga ito. Ano bang meron sa batang ito? Sobrang cold niya sa Diyosa niya. Nililigawan niya si kamatayan. Siguradong galit ang Diyosa. Gayunpaman. Natigilan sandali si Bingbong at nakaramdam ng kaunting pagkadismaya. Gayunpaman, dahil malaki ang naitulong ni Lito sa kanya, natural na hindi siya tatanggi. Tumanggo siya at sinabing, okay. After a pause, she rolled her beautiful eyes and said with a sly smile, pero kailangan mong aipangako sa akin na sasamahan mo akong maghapunan. I'll treat you. Kumunat ang noo ni Lito. Marami siyang dapat gawin, kaya nagkaroon siya ng libreng oras para kumain. Hinawakan ni Bingbong ang kanyang kamay at mapang-akit na sinabi, nakikiusap ako. Kainan lang ito. Hindi magtatagal. Walang magawang tumanggo si Lito. Sige. Nang makita ang eksenang ito, halos masunog ang lahat ng lalaki sa apoy ng selos sa dibdib. Kabanata 562. What's going on? Bakit parang spoiled na bata ang Diyosa? Lito, paano mo hahayaan na tretuhin ka ng Diyosa? Sumiksik si Harold at nagmamadaling sinabi kay Bingbong, maaari kitang anyayahan sa pinakamagandang French restaurant sa kabisera. Ano ang maganda sa talunan na ito? Pak! Sa sumunod na segundo, biglang iwinagayway ni Bingbong ang kanyang kamay at sinampal ng malakas sa mukha si Harold. Anong karapatan mong pag-alitan siya? Sa palagay ko, hindi mo man lang karapat-dapat dalhin ang sapatos niya. Si Bingbong ay may matayog na personalidad at pinakaayaw sa ganitong uri ng makasarili na mayamang pangalawang henerasyon. Gusto sana ni Harold na magpalabas, ngunit ngayon ay napahiya siya.
Nagtawanan ng mga tao sa paligid niya. Huwag kang tumawa. Nagalit siya at lalong lumakas ang pagkamuhi niya kay Lito. Sa oras na ito, binuksan ni Bingbang ang live broadcast. Dahil sa kanyang katanyagan, mahigit 3 milyong tao ang bumaha sa broadcast room sa isang iglap, at dumarami pa rin ang bilang ng mga tao. Hi, everyone. Today, I want to introduce you a new function drink. Ang mga tagahanga ay labis na masigasig. Wow! Dapat kong bilhin ang mga inumin na inirerekomenda ng Diyosa. Nasa capital city ba ang Diyosa? Alam ko ang lugar na ito. Hintayin mo ako, Diyosa. Magkita tayo kaagad. Some people also questioned, bakit mukhang malabo ang press conference na ito. Wala man lang big shot para suportahan ito. Sa kabilang banda, ninisya ni Gilbert. Ano ang silbi ng pag-imbite ng isang artista dito? Kung ang isang tao ay talagang walang kapangyarihan upang suportahan ka, ang iyong mga bagay ay hindi makikilala ng merkado. Sinong nagsabing walang susuporta sa amin? Sa sumunod na segundo, isang malalim at malakas na boses ang dumating. Nagulat ang lahat. Napatingin silang lahat sa direksyon ng boses. Nakita nila ang isang nangingibabaw na sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto at lumabas si Charles Sheng sa kotse. Ang kanyang anak na babae, si Leslie Sheng, at si Gina Tang ay sumama sa kanya. What? Di ba si Charles Sheng yun? May nakakilala agad sa kanya, at puno ng hindi paniniwala ang tono nito. Mas lalong namutla ang mukha ni Harold. Umiling siya at sinabing, imposible iyon. Imposibleng nandito siya para sa lalaking ito. Gayunpaman, dumiretso si Charles kay Lito at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Mr. Argel, congratulations sa desisyon ng kumpanya mo. Sa oras na ito, maraming tao ang nagtipon dito dahil kay Bingbang. Si Charles Sheng ay isa sa 3 real estate developer sa Jingcheng City. Isa siyang mahalagang figure sa business circle ng Jingcheng City. Kahit siya ay dumating para suportahan tayo ng personal. Ang Donghong Company ay talagang prestihiyoso. Maraming tao ang nagbago ng kanilang pananaw. Pagbisita lang ni Charles Sheng. Ilang malalaking pamilya mula sa Gao family ang dumating para suportahan tayo. Nalampasan na nila ang Donghong Company. May mga taong nakatingin pa rin sa kanya. Nang matapos siyang magsalita, dahan-daang dumaan ang isang napakarangyang sasakyan. Who is it this time? Hindi ako naniniwalang may sino man sa kabisera ang maglalakas loob na labanan ang Gao family. Nagulat ang lahat. Nang bumukas ang pinto, unang bumungad ang isang pares ng pulang high heels na sinundan ng isang pares ng Snow White at makintab na guya. Nang makalabas na ang lahat ng tao sa sasakyan, lahat ay nagpakawala ng taos-pusong buntong hininga. Ang gandang dayuhan. Si Mrs. Garvey ay nakasuot ng puting cheongsam, at ang kanyang masikip na baywang ay nagpakita ng kanyang payat na baywang. Matambok siya at gulat na nanginginig habang naglalakad. Ang kanyang matingkad na gininto ang kulot na buhok ay kumikinang ng maliwanag sa araw. Siya ay may mahaba, manipis na kilay, walang malasakit na asul na mga mata, isang tuwid na ilong, at mapupulang labi. Siya ay tumingin na kaaya-aya at marangal. Ang gayong marangal na babae na lumabas sa painting na parang oil painting ay halos kinuha ang lahat ng kaluluwa ng mga lalaki. Gayunpaman, ang kanyang walang malasakit na mga mata ay hindi sineseryoso ang sinuman. Dumiretso siya kay Lito at bahagyang yumuko ang kanyang mga tuhod. Mr. Argel. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong. Inabisuhan lang niya ang kanyang asawa na lumapit at tumayo para sa kanya. Hindi niya inaasahan na ganoon kasolemn ang gagawin nito. Mrs. Garvey, nahirapan ka na pumunta dito. Maupo ka na. Casual na tinulak ni Lito ang isang upuan. Ano? Siya. Siya ang maalamat na Mrs. Garvey. No wonder you have such a noble temperament. It turns out to be a European noble. Oh my God, hindi pa ba niya ipinakita ang kanyang mukha sa publiko? Bakit siya pupunta sa isang maliit na press conference ng inumin? Nagkaroon ng isang pagsabog ng tandang, at mas maraming tao ang naruroon. Maging ang mga customer ng pamilya Gao ay naakit. Ang unang tingin lang sa kanya ay sapat na para makilala siya. Hindi niya maiwasang magulat nang sumulyap siya kay Lito. Tumingin siya kay Leslie at sinabing, anak, dapat ay magkaroon ka ng higit na pakikipag-ugnayan kay Lito sa hinaharap. Namula ang mukha ni Leslie habang mahinang sinabi, bakit? Galit na galit sa akin ang lalaking iyon kaya binyo-bully niya ako. Umiling si Charles. Ang batang ito ay parang pool ng tubig sa lawa na walang alon. Mukhang nagkamali ako ng paghusga sa kanya. Sa ilalim ng pool ng tubig ng lawa na iyon, halatang may mga umaalo na alon. Huwag na tayong mag-usap ng kung ano-ano. Para maimbitahan niya ako at si Mrs. Garvey ng sabay ngayon.
Magiging piece of cake para sa kanya ang pagkakakitaan sa kabisera. Leslie, ang lakas ng batang ito ay hindi maarok at ang kanyang kinabukasan ay walang limitasyon. Kung mapalapit ka sa kanya, ito ay isang pagpapala para sa ating pamilya Sheng. Gayunpaman, si Leslie ay may ekspresyon ng hindi paniniwala sa kanyang mukha. Dad, exaggerating ka. Kahit gaano pa siya kalakas, doktor lang siya. Napabuntong hininga si Charles at tumigil sa pakikipagtalo sa kanyang anak. Maiintindihan mo in the future. Kung namimiss mo siya, siguradong pagsisisihan mo ito habang buhay. Tay, ano pong pinagsasabi nyo? Hindi inaasahan ni Leslie na may ganoong intensyon ang kanyang ama. Ipinadyak niya ang kanyang mga paa sa hiya at galit. Umupo si Mrs. Garvey at tumingin kay Lito gamit ang kanyang magagandang mata. Pagkatapos ay lumingon siya kay Yangtze at bahagyang natigilan. Girlfriend ba ito ni Mr. Argel? Sa sandaling ito, nabigla si Yangtze. Narinig lamang niya ang tungkol sa mga maalamat na higanti at maharlika sa balita. Hindi niya inaasahan na lahat ay darating ngayon. Tumingin siya kay Lito at ibinoka ang kanyang bibig. May 1,000 katanungan sa kanyang puso, ngunit wala siyang masabi kahit isa. Nang makitang hindi siya sumagot, ibinoka ni Mrs. Garvey ang kanyang mga labi at ngumiti, tinanggap iyon bilang isang lihim na kasunduan. Kaya nagtago ka ng napakagandang babae. No wonder ang cold mo sa akin. Biro ni Mrs. Garvey. Inilibot ni Lito ang kanyang mga mata sa kanya. Paano ang isang maharlika ay makapagsalita ng ganoon kabastos? Nadurog ang puso ni Bingbang nang marinig iyon. Talagang nagkaroon ng kasintahan si Lito, at ang kanyang hitsura at figure ay hindi mas mababa kaysa sa kanya. Magkakaroon pa kaya siya ng pagkakataon. Gayunpaman, pinandilatan ni Yangtze si Lito. Anak, palagi kang lumalabas at nagtatakbuhan. Naglalandi ka pala ng babae. Ngumiti si Lito sa kanya. Don't get me wrong. I'm very pure friends with them. Gumalaw si Yangtze, at ang takong ng kanyang mataas na takong ay tumapak sa mga paa ni Lito at diniinan ng husto. Biglang naramdaman ni Lito na parang libu-libong palaso ang tumusok sa kanyang puso, at parang namanhid ang kanyang mga paa. Pinapatay mo ang asawa mo. Sigaw niya sa sarili. Ngumuso si Yangtze. Bah! I am also a pure friend of yours. What a real husband. Kabanata 563. Lito, dito ka ba nagtatrabaho? Biglang dumating ang isa pang magandang boses. Lumingon si Lito at nakita si Melinda, na nakasuot ng masikip na itim na katad na suit, na naglalakad sa isang magiting na paraan. Napadaan lang siya. Nang makita niya si Lito mula sa malayo, lumapit siya para batiin siya. Naramdaman ni Lito ang sama ng loob sa mga mata ni Yangtze at hinawakan ang kanyang ilong ng may kasalanan. Sa ganoong kaikling panahon, napapaligiran siya ng ilang magagandang babae. Ang magandang presidente, si Yangtze, si Mrs. Garvey ng nobility, ang malaking bituin, si Bingbang, ang karaniwang maputi, mayaman, at magandang Leslie, at ang babaeng ahente, si Melinda. Kahit sino sa kanila ay napakaganda, at sila ay top-notch sa kabiserang lungsod. Sa sandaling ito, lahat sila ay nagtipon, na nagpasigla sa lahat ng mga lalaking hayop na naruroon. Salamat sa kanila, libu-libong tao ang nagtipon sa desyerto na lugar sa loob lamang ng 10 minuto. Parang maliit na fan meeting. Ang mukha ni Harold ay ganap na nagbago dahil sa selos. Ayaw niyang sumuko. Paano nanalo ang taunang ito sa pabor ng napakaraming magagandang babae? Gayunpaman, hindi man lang siya binigyan ng magagandang babaeng ito ng pagkakataong tingnan siya. Dapat niyang ipawala ang tauna na ito. Nabalitaan ko na ang produktong ito ay binuo mo. Hindi ako makapaghintay na makita ito. Nilaibot ng mga mata ni Harold ang 3 bote ng inumin, at bakas ng panunuya ang sumilay sa kanyang mga mata. Bakit wala kang package? Produktong walang 3 produkto. Hindi ba magtae kung inumin mo? Pagkasabi niya noon ay nagsimula na rin itong pag-usapan ng mga tao. Bahagyang nagbago ang mukha ni Yangtze, at tumingin siya kay Lito na kinakabahan. Bahagyang ngumiti si Lito, tumayo, at inilibot ang kanyang tingin sa buong lugar. Sa hindi kalayuan, pati ang mga reporter ay dumating para makiisa sa kasiyahan. Ilang media camera ang nakatutok sa kanila. Tahimik siyang naglabas ng maskara at nilagay iyon sa mukha niya. Anong ginagawa mo? Hindi nakaimik si Yangtze. Bahagyang ngumiti si Lito. Natatakot ako na masyado akong gwapo, kaya hindi magandang ipamoka sa akin ang lahat. Walang imak na umiling si Yangtze. Si Lito ay may sariling plano. Tiyak na magdudulot ng sensasyon ang pamilihan ng inumin na ito. Ayaw niyang maging celebrity. Kahit saan siya magpunta, papansinin siya ng mga tao, kaya kailangan niyang protektahan ang kanyang privacy. Lahat.
Bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at matagumpay na nakuha ang atensyon ng lahat. Ang mga ordinaryong inuming may function ay maaari lamang palitan ang nutrisyon ng katawan ng tao sa maikling panahon, at ang aming mga produkto ay higit sa 100 beses na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong bagay na iyon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagsirit ang lahat. Masyadong exaggerated. Isang bote lang ng function drink, hindi elixir. Oo, labag sa batas ang maling publisidad. Mabilis na hinaila ni Yangtze ang manggas ni Lito. Hoy, exaggerating ka naman diba? Bahagyang ngumiti si Lito at nagpatuloy sa pagsasabi ng malakas, hindi ako nagmamalaki. Bagamat ang aming function drink ay hindi maihahambing sa mga elixir at pinaceous, sapat na upang durugin ang lahat ng mga function na inumin at mga produktong nutrisyon sa merkado. Sabi ni Harold ng masama, paano mo ito mapapatunayan kung sasabihin mo ang lahat sa iyong bibig? Ibinaba ni Lito ang kanyang mga labi. Sa karagdagan, ang inumin na ito ay mayroon ding isang napaka-magical function. Mangyaring tingnan. Habang nagsasalita siya, binuksan niya ang takip ng thermos, at pumasok ang hangin sa labas. Ang temperatura sa insulated box ay orihinal na 0, ngunit sa sandaling ito ay unti-unting tumataas. Oh my God, nagbago ang mukha niya. Nagulat ang mga tao nang makitang habang nagbabago ang temperatura, ang orihinal na transparent na inumin ay nagpakita ng isang uri ng kahangahangang kulay ng rosas na pula at indigo. Oo, napaka-sensitive ng inuming ito sa temperatura. Kahit minsan lang magbago, kakaiba rin ang kulay nito. Nakangiting paliwanag ni Lito. Walang praktikal na gamit ang feature na ito, ngunit alam niya na palaging gusto ng mga babae ang ganitong uri ng magarbong at hindi totoong bagay. As expected, many girls said excitedly, napakaganda. Gusto kong bumili ng isa. Boss, magkano ang isang bote? Mahinahong sinabi ni Lito, sabihin sa akin ang bagong presyo. Isang bote para sa 1,000. Diretso itong iniluwa ng karamihan. Ninanakawan mo ako ng pera. 1,000 para sa isang bote ng inumin. Kung sino man ang bumili nito ay magiging walang isip. Tama. Halata namang nanlaloko siya ng pera. Pakiramdam ng lahat ay tinutokso sila at gustong sumugod at basagin at manggulo. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay. Ito ay isang bagong presyo lamang. Ito ay ibebenta sa halagang 5,000 bawat bote sa hinaharap. Humagalpak ng tawa si Harold. Baliw ka ba sa pera? Maging si Charles, na dumating upang suportahan sila, ay sumimangot at naramdaman na masyadong nag-iisip si Lito. Sa sandaling ito, may biglang sumigaw, tumawag ka ng ambulansya, may nahimatay. Napakainit pala para ma-stroke ang isang babae. Habang abala ang lahat sa pagtawag sa emergency na tawag, nagsalin si Lito ng isang baso ng inumin para sa babae. Boy, matapang ka talaga. Kapag may nangyari sa babaeng ito, ikaw ang unang dadimputin. Napangiti ng masama si Harold. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, binuksan ng walang malay na batang babae ang kanyang mga mata. Ting-ting, ayos ka lang ba? Nagmamadaling tanong ng kaibigan ng dalaga. Umiling ang dalagang nagngangalang Tingting at sinabing, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo at nahirapang huminga. Ayos na ako, at parang mas energetic ako. Nagtatakang sabi ng kaibigan niya, hindi naman. Nakainom ka lang. Nang makita ang eksenang ito, hindi maiwasan ng lahat na matokso. Hindi kaya ang inuming ito ay napaka-magical? Hindi ba ito isang panlunas sa lahat? Sa sandaling ito, isa pang payat at magandang babae ang dumating. Nakasuot siya ng uniforme sa paaralan, na nagpapahiwatig na siya ay isang estudyante sa gitnang paaralan. She asked, ganyan ba talaga kahanga-hanga ang inumin mo? Magkakaroon ako ng sports tests ngayon, pero napakahina ng physical condition ko. I never qualified for sports. I drink your family's drink. Can I pass the exam? Gumawa si Lito ng okay na kilos. Talagang walang problema. Well, everyone, I'll start the live broadcast during the exam later. This is my live broadcast number. Inilabas ng dalaga ang kanyang cellphone at ipinakita ito sa lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isa pala siyang sikat na babaeng anchor, sikat sa kanyang kabataan. Malamig niyang sinulyapan si Lito. Kung bumagsak ako sa pagsusulit sa palakasan, pababagsakin ko ang kumpanya mo. Pagkatapos nito, diretso siyang naghagis ng 1,000, kumuha ng isang bote ng inumin, at umalis. Nagtaas ng kilay si Lito. Ganyan na ba kalakas ang lahat ng estudyante ngayon? Alam ng maraming tao ang tungkol sa babaeng anchor na ito. Binuksan nilang lahat ang kanilang live streaming software at naghanda para panoorin ang live na broadcast.
Ngumisi si Harold. Imposible yan. Let's wait and see. Makalipas ang 15 minuto. Nagsimula na ang live broadcast ng Munting Strawberry sa Tag-Araw. Tingnan nyo, lahat. Sa video, nakasuot ng sports shorts at cool na damit ang dalaga na napakasarap tingnan. Nasa playground ng school ang background niya. Linlin, sa tingin ko mas mabuting sumuko ka na. Hindi mo pa natapos ang 800-meter test. Nakangiting sabi ng katabi niyang estudyante. Inilibot ni Linlin ang kanyang mga mata sa kanila at uminom ng kalahating bote ng function drink sa harap ng lahat. Pang! Sa isang putok ng baril, tumawid ang mga estudyante sa starting line. Lumapag si Linlin sa likuran ng walang anumang sorpresa. Nang akala ng lahat ay walang silbi ang mga inumin. Ang sumunod na eksena ay ikinagulat ng lahat. Si Linlin ay parang kotse na may idinagdag na langis. Sa halip na bumagal, pabilis ng pabilis ang takbo niya. Agad niyang nalampasan ang unang pwesto at siya ang unang nakalampas sa finish line. Linlin, 2 minuto at 12 segundo. Pagkasabi niya noon ay nagulat ang lahat. Oh my God, it can't be. 802 minutes and 12 seconds, it is enough to reach the level of a first-class player. Maging si Linlin mismo ay natigilan. Sa nakaraan, ang pagpapatakbo ng isang hakbang ay maaaring pumatay sa kanya. Ngayon, tumakbo siya ng 800 metro sa isang hininga, ngunit walang kahit isang patak ng pawis sa kanyang katawan. Ito ay mas nakaka-relax kaysa sa paglalakad. Bumilis ang tibok ng puso niya. Pwede bang? Agad niyang kinuha ang bote ng inumin at tuwang-tuwang sinabi sa kamera, mga mahal, nakakamangha talaga ang inumin na ito. Sa sandaling ito, natahimik ang mga nanunood at pagkatapos ay sumugod kay Lito na parang sumabog. Gusto ko ng 2 bote. Bigyan mo ako ng 5 bote. Gayunpaman, ikinaway ni Lito ang kanyang kamay at sinabing, paumanhin, ngunit hindi lang para sa pagbebenta. Nagnenegosyo lang kami sa pick-up. Mas mabuting maghintay ka hanggang sa opisyal na may benta ang aming mga inumin. Para naman sa Gao family, natural na nasaksihan ng mga pick-in ang lahat. Lahat sila ay mga negosyante, kaya natural, hindi sila tutol sa pera, kaya sumugod sila kay Lito. Sa pagtingin sa eksena sa harap niya, si Yangtze ay ganap na natigilan. Tinitigan niya si Lito gamit ang kanyang magagandang mata at naisip, Lito, nako, anong klaseng halimaw ka? Kabanata 564. Sa opisina, tumingin si Yangtze sa mesa na puno ng trabaho, at ang kanyang magandang mukha ay puno ng kalungkutan. May order na, pero walang makapagbibigay ng raw materials. Napabuntong hininga siya sa kawalan ng pag-asa. Isang kamay ang mahigpit na dumikit sa kanyang balikat, at bahagyang nanginig ang katawan ni Yangtze. Tumangala siya at sinalubong ang mga mata ni Lito. Ipinapangako ko sa iyo na sa madaling araw ng susunod na araw, ang lahat ng mamumuhunan ay magpapatuloy sa kanilang kooperasyon. Mapait na ngumiti si Yangtze at umiling. Huwag kang magbiro. Lahat sila ay pinagbantaan ng pamilya Gao, maliban na lang kung sisirain nila ang pamilyang Gao. Pero sa maladyos na figurang iyon, imposible lang. Ngumiti si Lito at hindi na nagpaliwanag pa. Umalis si Bingbing sa Donghong Company at umupo sa kotse. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya siyang tawagan si Lito. Nang nakakonekta ang telepono, narinig ang boses ni Lito, hello. Tuwang-tuwa si Bingbing na magsasalita na sana siya nang biglang nagbago ang kanyang mga mata. Isang malaking truck sa kanyang harapan ang biglang nawala ng kontrol at sumugod patungo sa komersyal na sasakyan na kanyang sinasakyan. Isang truck? Umalis ka sa dinadaanan ko. Sigaw ni Bingbing. Nang marinig ang sigaw, biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam si Lito. Bingbing, anong meron? Pang! Hindi si Bingbing ang sumagot sa kanya, kundi isang malakas na ingay. Naikuyom ni Lito ang kanyang mga kamao at nagdilim ang kanyang mukha. Halatang naaksidente si Bingbing. Agad niyang tinawagan si Charles. Mr. Sheng, maaari mo bang malaman kung aling mga lugar ang may aksidente sa sasakyan sa loob ng 5 minuto sa iyong mga koneksyon? Medyo natarante si Charles sa tanong, ngunit tumango pa rin siya. Hindi naman dapat mahirap. I'll let my friends in the traffic bureau check it out. Makalipas ang mga 5 minuto, nang maubusan na si Lito ng pasensya, tinawagan siya ni Charles. Lito, sinabi ng kaibigan ko na walang aksidente sa trapiko sa Jingcheng City sa loob ng 5 minuto. Nang marinig ito, naramdaman ni Lito na parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang buong pagkatao. Okay, nakuha ko. Diretso niyang ibinaba ang telepono, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakakurba sa malatao ng ngiti. Sigurado siya na si Bingbing ay malamang na naaksidente sa sasakyan ngayon, ngunit walang record. Isa lang ang ibig sabihin nito.
Mayroong isang malakas na puwersa na kumokontrol sa aksidenteng ito sa likod ng mga eksena. Isa itong pagsasabuatan laban kay Bingbang. Sumimangot si Lito at bumulong, baka ako ang nagdawit sa kanya. Kung ganoon nga, alam na niya kung saan ang susunod na pupuntahan. Sa looban ng pamilya Gao. Ipinaliwanag ni Gilbert Gao ang sitwasyon ng press conference kay Jerome. Galit ang mukha ni Jerome. Nagngangalit siya at sinabing, haha, medyo may kakayahan ang lalaking iyon. Pero ano ang magagawa niya sa mga business circle na ito? Sa mundo ngayon, ang lakas ay ang kapangyarihan upang madaig ang lahat. Kapag nandito si Lord Military Atlas, ang bastos na iyon na may apelyidong Jiang at Argel ay mamamatay lamang. Sa mataas na posisyon, nagtaas baba ang kamay ni Military Atlas sa katawan ng isang magandang babae. Narinig ko na si Yangtze ay isa sa pinakamagandang babae sa kabisera. Pagkatapos kong patayin si Lito, kailangan kong makipaglaro sa babaeng iyon. Isang malaswang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Atlas. Lord Military Atlas, hindi mo ba siya gusto? Reklamo ng magandang babae sa kanyang mga bisig. Pak! Itinaas ni Atlas ang kanyang kamay at binigyan ng babae ng isang sampal. Sinong babae ang gusto kong paglaruan? Marunong ka bang magsalita? Mukhang naagrabyado ang magandang babae, ngunit hindi siya naglakas loob na umiyak. Dahil alam niyang hanggat hindi niya ito pinasaya, papatayin siya nito ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling ito, dalawang Gao family tog ang pumasok na may dalang sako sa kanilang mga kamay. Master, dinala ko siya dito. Sinulyapan ni Jerome ang sako at nakitang puno ito ng dugo. Kumunat ang noo niya at nagtanong, patay na ba siya? Sumagot ang hatchetman, she's not dead. May 3 tao sa kotse, at ang 2 pa ay patay na. Buhay pa ang babaeng ito. Buksan mo. Sa sandaling magbigay ng utos si Jerome, binuksan ng lalaking palasak ang sako, at nahulog ang isang dagwang babae. Ito ay isang dalaga na may slim figure, ngunit ang kanyang katawan ay puno ng mga galos at maraming mga bali ng buto. Ito ba ang malaking bituin? Tiningnan siya ni Atlas nang may pagkasuklam. Sayang. Kung alam ko lang kanina, pinaglaruan ko muna siya, tapos pinatay ko. Ngumisi si Jerome ay narehistrong simbolong tatak pangkalakal. Ganap na hinarang ng pamilya Gao ang Donghong Company ni Yangtze. Ang maliit na babaeng bituin na ito ay nang-ahas na hayagang kumitawan sa mga produkto ng Donghong Company. Ito ang resulta ng pagkontra sa pamilya Gao. Mga lalaki, gisingin mo siya. Gusto kong makita ng Lito na iyon kung ano ang mangyayari kung sasaktan niya ang aking Gao family. Gusto kong makita kung sino pa ang maglakas loob na tumulong sa kanila sa kabisera ng lungsod. Sa pagbuhos ng isang balde ng tubig na yelo, unti-unting nagising si Bingbang. Sino? Sino ka? Walang malay ni Bingbang na naalala niya na nakaramdam siya ng matinding sakit sa maraming bahagi ng kanyang katawan at hindi siya makagalaw. It doesn't matter who I am. As long as you do as I say, I can save your life. Kung hindi, mamamatay ka. Kinuha ni Jerome ang kanyang mobile phone at kinuna ng video si Bingbang. Gusto kong sabihin mo sa lahat na si Lito ay isang sakam at malabog na basura. Marami pa ring buhay sa kanyang mga kamay. Sabihin mo na. Umungol si Jerome. Napakagatlabi si Bingbang. Namumutla ang labi niya dahil sa sakit. Ngunit ang kanyang mga mata ay sobrang matigas. Patayin mo ako. Hindi ko sasabihin ang mga bagay na ito. Haha, napaka-ambisyosa mo. Ngumisi si Jerome at tinapakan ang kanyang binti. May isang piraso ng salamin na nabutas doon. Napasigaw si Bingbang nang matapakan niya ito. Sige na. O ipaparamdam ko sa'yo na patay ka na. Namumula ang mga mata ni Jerome. Isa lang ang nasa puso niya, ang ipaghiganti ang kanyang anak at apo. Una, sisirain niya ang reputasyon ni Lito at gagawin siyang parang daga na tumatawid sa kalsada. Kapag siya ay nagdusa ng husto, pagkatapos ay hihilingin niya sa military honor na harapin siya. Ikaw. Go. Dream. Hindi umimik si Bingbang mula umpisa hanggang wakas. Sa wakas, nahimatay siya sa lahat ng uri ng pagpapahirap. Humikab si Atlas. Ang boring naman. Patayin mo na lang siya. Kikilos na sana si Jerome nang biglang tumakbo ang isang katulong sa takot. Master, masamang balita. Malamig na sinabi ni Jerome, ano ang problema? Andyan. May tao. Naririto para maghatid sa iyo. Nauutol na sabi ng katulong. Kumunat ang noo ni Jerome. Ano ba? Bakit ka kinakabahan? Namumula ang mukha ng alipin, at hindi niya natapos ang kanyang mga salita. Ang kabaong. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin ay may narinig siyang boses. Ang lumang bagay, ako, si Lito Argel, ay magbigay sa iyo ng isang malaking regalo.
Mangyaring tanggapin ito, dahil kailangan mo ito ngayon. Sinipa ni Lito ang 7 o 8 katulong at pumasok. Nang makita siya ng malinaw ni Jerome, agad na nagbago ang kanyang mukha. Si Lito ay may bitbit na malaking itim na kabaong sa kanyang balikat. Pang! Nanginginig ang kanyang balikat, ay nilapag ang kabaong sa lupa. Ito ang pinakamahal na kabaong sa tindahan ng kabaong. Ito ay ganap na karapat-dapat sa iyong pagkakakilanlan. Bumagsak ang tingin ni Lito kay Bingbang. Nang makita niya ang dagwang katawan, biglang nanliit ang mga mata ni Lito, at isang malakas na aura ng nakamamatay na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Kabanata 565. Naglakad si Jerome sa gilid ni Bingbang at Nishan. Napalagay mo ang babaeng ito sa gulo. Hindi lang siya, kundi lahat ng kakampi mo ay isa-isang haharapin. Ano sa tingin mo? Boy, galit ka ba? Ano ang gagawin mo? Puno ng pagmamataas ang mukha ni Jerome. Kahit gaano kakalakas, ano? Ang lalaking ipinagmamalaki ng militar sa likod ko ay galing sa martial arts world. Mortal ka lang. Sa paningin niya, isa kang langgam na tinatapakan ka. Malamig na tiningnan ni Lito ang tagumpay ng militar. Mundo ng martial arts. Ngumisi si Jerome. Anak, hindi mo ba narinig ang mundo ng martial arts? Sa oras na ito, naiinip si Atlas at itinulak palayo ang babae sa kanyang mga bisig. Hoy! Langgam mula sa mundong mortal, tumayo ka at tanggapin ang iyong kamatayan. Bahagyang ngumiti si Lito. Nandito lang ako para patayin si Jerome. Hindi ka miyembro ng pamilya Gao. Kung aalis ka ngayon, hindi kita sasaktan. Pagkasabi niya noon ay natigilan siya at saka humagalpak ng tawa. Anak, nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi mo ako hahawakan. Walang karapatan ng langgam na magsabi ng ganyan. Umiling si Lito. Sige, since that's the case, papatayin muna kita bago patayin itong matandang bagay. Ang mga salitang ito ay talagang katawa-tawa sa pandinig ng military pride. Anak, masyado kang mayabang. Karaniwang namamatay ang mga taong mayabang. Mamatay. Ngumuso si Atlas at lumipad. Kasabay nito, ang patio ay parang buhawi, na pumupukaw ng bugzo ng hangin. Ngumisi si Jerome. Anak, malakas ka ba? Tumayo ng tuwid si Lito habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Tumanggaw siya at sinabing, malakas. Humph, kung natatakot ka, lumuhad ka at yumuko ng 3 beses sa anak at apo ko. Baka mas mabuting kamatayan ang ipapatay ni Lord Military Atlas. Nang malapit na siyang maghayganti, kumikinang sa pananabik ang mga mata ni Jerome. Umiling si Lito. I didn't finish my words just now. He's indeed strong, that's when compared to ordinary people. Sayang naman at kahit isang suntok sa akin ay hindi niya kayang tiisin. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Jerome. Tiyak na mamamatay ang taong ito ng malungkot ngayon. Oo naman, nagalit si Atlas. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula, at ang kanyang ulo na pilak na buhok ay sumasayaw sa hangin. Siya ay nakakatakot na parang isang masamang espiritu. Isang langgam na hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa, pumunta sa kamatayan. Bumaba siya mula sa itaas na may napakalakas na kapangyarihan. Sa isang iglap, nagkaroon ng mahinang kulog sa kalangitan, at ang mga puno sa malapit ay nabunot. Sobrang nakakakilabot. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Lito, ngunit mukha siyang matandang monghe sa pagmumuni-muni habang nanunood. Sa mga mata ni Atlas, si Lito ay natakot na walang isip. Kawawang langgam, mamamatay ka na bago ka pa makapag-react. At ito ang kapalit ng iyong kayabangan at kamangmangan. Huong. Sa pagbagsak ng kanyang palad, ang alikabok sa lupa ay agad na lumipad at lumitaw ang isang ilang metrong lalim na hukay. Tuwang-tuwang pinalakpakan ni Jerome ang kanyang mga kamay. Master, you're so powerful. Nakapaghihiganti na ako sa wakas para sa Gao family ko. Next, I'll kill that Yangtze. Mayroon ding tulala, Charles Sheng. Balita ko maganda rin ang anak niyang si Leslie. Pagdating ng panahon, ibibigay ko siya kay Lord Military Atlas para mag-enjoy. Tumayo si Atlas sa tabi ng malaking hukay na nakataas ang ulo at nakalabas ang dibdib. Nang mabalitaan niyang may mga magagandang babae na natutuwa, tumanggaw siya ng may kasiyahan. Natatakot ako na patay na ang batang ito. Ang boring talaga ng ganitong klaseng langgam. Buong pagmamalaking umiling si military counselor. Gayunpaman, mayabang kang lalaki no. Babae ka ba na sobrang saya at may kakulangan sa bato? Isang mahinang biro ang biglang narinig. Ang boses na ito ay walang iba kundi si Lito. Si Jerome ay mukhang nagdududa sa buhay. Sa sobrang takot niya ay nanlambot ang kanyang mga paa. Imposible. Nawala ang ngiti sa mukha ni Atlas.
Habang nararamdaman niya ang alarma sa kanyang puso, nakaramdam siya ng lamig sa likod ng kanyang leeg. Maraming paraan para mamatay. Isa lang ang gusto ko. Nagsalita si Lito nang walang pakialam. Lutang pa rin ang boses niya, at nakalahad na siya ng palad. Pang! Hindi man lang namalaya ni Atlas ang nangyari. Sumabog na siya sa isang bola ng malakristal na ulap ng dugo. Ibinaba ni Lito ang kanyang ulo upang tingnan ang dugo sa kanyang manggas at pinitik ito sa pagkasuklam. Pagkatapos, lumingon siya para tingnan si Jerome. Flop! Lumuhad si Jerome. Hindi siya sumuko kay Lito. Siya ay ganap na natakot at lumuhad sa lupa subconsciously. Si Lito ay lumabas ng hukay, hakbang-hakbang, hindi mabilis o mabagal. Bawat hakbang ay tila tinatapakan ang kaluluwa ni Jerome, na nagpapahirap sa kanyang huminga at lumabas ang kanyang kaluluwa. Tumulo ang butil ng pawis sa kanyang mukha, at napalunok siya. Spare! Spare me! Itinuro ni Lito si Bingbang, na puno ng dugo, at ang kanyang mga mata ay kasing talas ng kidlat. Sa tingin mo ba ililibre kita para sa kanya? Lito, maaaring hindi mo alam na ang aming pamilya Gao ay may malapit na relasyon sa militar clan sa mundo ng martial arts. Ngayon, pinatay mo ang pagmamataas ng militar, at ang military clan ay tiyak na walang pagsisikap na punatin ka. Sa oras na iyon, hindi lang ikaw, pati mga followers at konfidante mo ang magdurusa. Ngunit kung pakakawalan mo ako, maaari akong pumagitna mula sa gitna at hayaan silang hindi na ituloy ang bagay na iyon. Paano ba? Gusto mo pag-isipan? Nang marinig ito, tumigil si Lito sa kanyang paglalakad at pinaikit ang kanyang mga mata. Nang makita ang kanyang reaksyon, naisip ni Jerome na natatakot siya, kaya agad siyang naging mayabang. Boy, I don't think I need to introduce how powerful the martial arts world is. Kung alam mo ang nangyayari, yumuko ka at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, bago pa niya matapos ang sasabihin ay biglang huminto ang boses niya. Isang walang awa na kamay na bakal ang yamakap sa kanyang leeg ng mahigpit. Kotik crack. Ang mga mata ni Jerome ay kasing laki ng mata ng toro, at mukhang labis siyang nabigla. Hindi niya inaasahan na magiging matapang si Lito na wala man lang pakialam sa mundo ng martial arts. The military clan. Anong karapatan ng isang walang tao sa martial arts world na magpakita sa harap ko? Ang boses ni Lito ay mahina at ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam. Kung gusto nilang maghiganti, sumama ka na lang. Anyway, sooner or later mananakop sila sa martial arts world. Take them as stepping stones for the first step. Si Jerome ay ganap na natigilan. Upang masakop ang mundo ng martial arts. Baliw ba ang lalaking ito? Maari bang sakupin ng isang mortal ang mundo ng martial arts? Mas mabuting hayaang Year-Oka ng langgam ang isang elepante hanggang mamatay. Bahagya niyang iginalaw ang labi niya at may sasabihin sana. Basag. Direktang binali ni Lito ang kanyang leeg. Kalimutan mo na. Paano mo maiintindihan ang aking kaharian kung alam mo naman ang aking ambisyon? Ipinilig niya ang kanyang ulo at inihagis ito ng walang tigil, at tumpak na nahulog ang katawan ni Jerome sa maitim na kabaong. Lumipat ang tingin ni Lito sa buong lugar at dumapo sa isang sulok. Lumabas ka, o mamatay. Pagkatapos ng malamig na sigaw, isang tao ang gamulong palabas sa sulok. Kilala ni Lito ang lalaking ito. Siya si Gilbert Gao, ang pangalawang anak ni Jerome, ang host ng press conference ngayon. Immortal. Please spare my life. Natakot si Gilbert kaya namutla ang kanyang mukha, at lumuhad siya sa malayo. Talagang hindi niya sinusubukang purihin siya. Para sa isang mortal na tulad niya, ang pagmamataas ng militar mula sa mundo ng martial arts ay isa ng hindi maabot. Gayunpaman, nagawa siyang patayin ni Lito sa isang sampal. Hindi ba siya ay isang walang kamatayan? Dong dong dong. Siya ay yumuko, puno ng dugo ang kanyang ulo, umaasa lamang na mailigtas ang kanyang buhay. Gusto mo bang mabuhay? Ibinaba ni Lito ang kanyang mga labi. Tumango si Gilbert ng baliw. Oo. Mahinahong sinabi ni Lito, basta sumunod ka sa akin, mabubuhay ka. Kaya mo ba? Tuwang-tuwa si Gilberto. Oo. Anong karangalan ng pamilya? Anong paghihiganti ng pagpatay sa ama? Niwala siyang oras para isipin iyon. Ayaw niyang masampal sa meat paste. At saka, halatang mas may kakayahan siya kaysa sa kanyang nakatatandang kapatid, ngunit dahil partial ang kanyang ama, hindi siya maaaring pahalagahan sa buong taon. Matagal na siyang hindi nasisiyahan sa kanyang ama. Sige, simula ngayon, ikaw na ang magiging master ng Gao family. Gayunpaman, dapat kang makinig sa akin sa lahat ng bagay. Sabi ni Lito sa mapang-utos na tono. Tuwang-tuwa si Gilbert at napayuko ng husto. Oo, simula ngayon, ako, si Gilbert Gao,
ang magiging bantay mo. Ang mga asong nagbabantay. Napakahusay, sana ay tuparin mo ang iyong salita, kung hindi. Nakangiti ang mga labi ni Lito habang itinuro niya ang kabaong. Yan na ang ending mo. Nakaramdam ng lamig si Hil-anim at patuloy na yumuko. Huwag kang mag-alala. Siguradong magiging tapat akong aso. Kung maglalakas loob akong gumawa ng iba, mamamatay ako sa isang kakilakilabot na kamatayan. Muling ibinuka ni Lito ang kanyang bibig. Yung mga lalaki. Nagmamadaling sumagot si Gilbert, huwag kang mag-alala. Haharapin ko ito kaagad. Ipinapangako ko na babalik sa normal ang supply ni Chairman Jiang bukas ng madaling araw. Very good. Sinaman siya ni Lito ng malamig na tingin. Hindi ka pinapayagang magpahayag ng kahit ano sa labas ng mundo tungkol sa nangyari ngayong gabi. Oo, huwag kang mag-alala. Hindi ako magsasalita. Paulit-ulit na pumayag si Gilbert. Tumango si Lito, lumapit kay Bingbang, binuhat siya, at lumakad palayo. Matapos panoorin si Lito na umalis, si Gilbert ay nagpahinga at bumagsak sa lupa. Pinunasan niya ang pawis sa mukha at puno ng excitement ang mga mata. Palibhasa ay nasa mataas na posisyon sa buong taon, alam niya kung gaano kahalaga para sa isang pamilya na magkaroon ng isang makapangyarihang martial artist na susuporta sa kanya. Ang pagmamataas ng militar ay sapat ng malakas. Sa kanya, mababa ang tingin ng pamilya Gao sa 80% ng mga pamilya ng kabisera. Para kay Lito, isa siyang halimaw na kayang pumatay sa military pride sa isang sampal. Dahil siya ang invisible master behind the scenes, hindi imposible para sa Gao family na makakuha ng lugar sa nangungunang 10 pamilya ng estado. Gabi na noon. Walang pedestrian sa malungkot na kalye. Hinawakan ni Lito si Bingbang sa kanyang mga bisig. Walang bakas ng karahasan sa kanyang katawan, ngunit napakabigat ng kanyang mga hakbang. Dahil hindi niya maramdaman ang galit ni Bingbang. Siya lang ang nakakita na ang isang stream ng itim na death chi ay nananatili sa paligid ng kanyang payat at maisla na katawan. Ang babae sa kanyang mga bisig ay may mga bali ng buto sa lahat ng laki. Mayroong higit sa 200 sa kanila at hindi mabilang na mga panlabas na pinsala. Maging ang kanyang maislan at makatarungang mukha ay may nakaukit na malagim na eskarlata na sugat. Kahit nahimitay na siya, matindi pa rin ang tingin sa kanyang maselang at eleganteng kilay. Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Kinaladkad siya pababa kasama niya. Panghihinayang, sisihin sa sarili, inis, at depresyon. Napuno ng lahat ng emosyon ang dibdib ni Lito, na parang hindi mabilang na matutulis na kutsilyo ang tumutusok. Libo-libong palaso ang tumusok sa kanyang puso kaya nahihirapan siyang huminga. Hindi kita hahayaang mamatay. Kahit kailangan kong ayelay ang buhay ko kapalit ng buhay mo, hahayaan kitang mabuhay. Bilang lalaki, responsibilidad ko ito. Dumating siya sa pinakamataas na palapag ng isang lihim na gusali, ibinababon niya si Bingbang na upo ng naka-cross-legged, at mabilis na binibigkas ang incantation. Lumitaw ang mga gintong runic mark sa paligid niya. Buksan. Sigaw niya at dahan-daang bumukas sa harapan niya ang isang maliit na independent space. Maingat niyang inilagay si Bingbang dito. Nakatingin sa magandang figure na lumulutang sa hangin, sinabi ni Lito sa malalim na boses, mayroon pang oras. Hahanap ako ng paraan para iligtas ka sa loob ng 24 na oras. Hintayin mo ako. Kabanata 566. Sa pamilya Gao. Inutusan ni Gilbert ang mga katulong na alagaan ang malaking butas sa looban. Bumalik muli si Lito. Master Lito, may order ka ba? Sa sandaling makita ni Gilbert si Lito, ang kanyang mga binti ay hindi napigil ang manginig. Sinabi ni Lito sa malalim na boses, magpadala ng pahayag sa pangalan ng Gao family, na nagsasabing may gusto silang mahanap. Ang sino mang makapagbibigay ng mga pahiwatig ay bibigyan ng mataas na antas ng life prolonging pill. Long life elixir. High grade. Nang marinig ito, hindi sinasadyang sumigaw si Gilbert at nagulat na sinabi, Master Lito, bihirang bagay iyan sa mundo. Kung hindi natin matutupad ang ating pangako sa huli, natatakot akong magkagulo tayo. Pang! Nagtapon si Lito ng isang basong bote, na puno ng kumikinang na mga gintong table tas. Natigilan si Gilbert at binuksan ang bote. Sa isang iglap na puno ng kakaibang halimuyak ang buong espasyo. Kahit isang simoy lang nito ay magiging komportable at puno ng enerhiya ang buong katawan. Ito. Nanlaki ang mga mata ni Gilbert. Minsan na siyang pinalad na makakita ng middle level na life prolonging elixir sa isang top level na auction. Ang kakaibang halimuyak na iyon ay malalim na nakaukit sa kanyang alaala. Tulad ng para sa longevity elixir, ito ay pino ng isang first-grade alchemist na gumugol ng 10 taon.
Sinasabing kaya nitong pahabain ang buhay ng isang tao ng 15 taon. Noong panahong iyon, ang middle-level longevity pill ay binili ng pinakamayamang tao sa mundo. Nakashoot din ito ng $5 bilyong na ikinagulat ng buong audience. Si Gilbert ay lubos na nakatitiyak na ang amoy ng tableta sa kanyang kamay ay halos kapareho ng sa middle level na tableta. Gayunpaman, ang halimuyak ng tableta na ibinigay ni Lito ay tumaas at naging mas dalisay. Ang isang middle level na pill ay nagkakahalaga ng $5 bilyong, habang ang glass bottle ay naglalaman ng 10 high level na life prolonging pills. Ang halagang ito. Medyo namumula ang mga mata ni Gilbert, at napalunok siya. Hindi siya naglakas loob na isipin na mayroon siyang $10 bilyong sa kanyang kamay. Master Lito, itong medicinal pill. Ginawa ko. Sinulyapan siya ni Lito nang walang pakialam. Iniisip mo pa ba na basta-basta lang akong nagyayabang? Lumuhad si Gilbert. I don't dare. Dati, kung takot lang siya kay Lito, ngayon, hinahangaan na niya ang binatang ito na wala pang 20 taong gulang. Sa mga tuntunin ng martial arts, maaari niyang patayin ang isang great master sa martial arts world gamit ang isang palad. Upang makapagpino ng isang high-level longevity pill ay nangangahulugan na siya ay hindi bababa sa isang alchemist sa unang baitang. Malamang na naabot niya ang pinakamataas na antas. Kung gugustuhin niya, madali niyang mabaligtad ang buong mundo. Kung payag siyang maging pinuno ng Gao family, oras na lang para ma-promote ang Gao family sa isang high-class na pamilya. Kung tungkol sa aking pagkakakilanlan at lakas, hindi ko ito maaaring ibunyag sa sinuman. Tila nakita ni Lito ang mga iniisip ni Gilbert at malamig na pinaalalahanan siya. Si Gilbert ay hindi nang ahas na sumuwi at tumango ng paulit-ulit. Oo, ngunit Master Lito, ano ang bagay na hinahanap mo? Hindi alam ni Lito kung ano ang iniisip niya. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, ang Golden Buddhist will bead ay ang gold core na iniwan ng huling henerasyon ng banal na hari ng samsara. Malaki raw ang posibilidad na nasa kabisera ito. Hindi mo na kailangang malaman ang mga detalye. Kailangan mo lang hanapin ito. Tumango si Gilbert. Oo, ipapaalam ko kaagad sa mga pamilya. Pagkatapos noon, pumunta si Lito sa kumpanya ni Yangtze. Kahapon, dahil sa nangyari kay Bingbang, hindi siya bumalik ng magdamag, kaya medyo nag-aalala siya kay Yangtze. Kung tutuusin, siya ang target ng isang grupo ng mga masasamang tao. Pagdating pa lang niya sa pinto ng opisina ay may narinig siyang ingay mula sa loob. Mr. Wang, nabayaran ko na ang deposito. Sobra na para sirain mo ang kontrata ng ganito. Galit na inakusahan siya ni Yangtze. Haha, Chairman Jiang, sorry talaga. Napagdesisyonan na namin na makipagtulungan sa Gao family. Si Mr. Wang ay isang mamantika at matabang lalaki na may isang pares ng maliliit na mata na puno ng katalinuhan at pagnanasa. Pang! Tumayo si Yangtze at ipinatong ang kanyang mga kamay sa mesa. Malinaw, napilitan siya sa isang desperado na sitwasyon. Bahagyang namumula ang maganda niyang mga mata, at nabulunan siya sa hikbi. Mr. Wang, I beg you. I really need these raw materials. You can put forward your conditions. As long as you can, I will definitely satisfy you. Lahat ng kondisyon ay sapat na para sa akin. Malinaw na hindi naintindihan ni Mr. Wang ang mga salita ni Yangtze, at biglang nabuhay ang kanyang isip. Isang pares ng palihim na maliliit na mata ang pabalik-balik na sumulyap sa pinagmamalaki na linya sa unahan ni Yangtze, na nagpapakita ng matinding sakam na tingin. Puno ng disgusto ang mukha ni Yangtze, at agad niyang itinaas ang V-neck niya. Kung noon pa lang, tiyak na pinalayas na niya si Pangulong Wang sa bahay. Ngunit hindi niya magawa ngayong araw. Hindi na maantala ang kumpanya. Si Mr. Wang ang tanging pag-asa niya. Oh, Chairman Jiang, hanggat handa kang makinig sa akin, maaari nating pag-usapan ang tungkol sa mga hilaw na materyales. Nakita ni Pangulong Wang na hindi nagsasalita si Yangtze, kaya kinuha niya ito bilang kanyang tacit consent. Agad siyang humakbang at hinawakan ang kamay niya. Miss Jiang, napakakinis at malambot talaga ng mga kamay mo. Hindi ko alam ang pakiramdam pag nahalikan. Ngumiti siya ng napakalaswa at akmang hahalikan siya. Natakot si Yangtze kaya namutla ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na napakatapang ng lalaking ito na diretsyong inatake siya sa opisina nito. Tulong! Sumigaw siya ng hindi namamalayan. Hehe, Chairman Jiang, sarado ang pinto. Kahit anong sigaw mo, walang makakarinig sa iyo. Mas mabuting sundin mo ako ng masunurin. Humalaklak si Mr. Wang at sinimulang hilahin ng direkta ang mga damit ni Yangtze. Sa labas ng pinto, ginamit ni Lito ang kanyang X-ray vision para obserbahan ang lahat. Hayop!
He cursed and rolled up his sleeves, akmang sisipain ang pinto. Biglang may tumayong matangkad sa harapan niya. Tumangala si Lito at nakita ang isang dayuhan na halos 2 metro ang taas. Siya ay may isang buong balbas at isang mabangis na hitsura sa kanyang mukha. Tinatayang isa siyang retiradong sundalo ng Special Forces. Ang lalaking ito ay isang pribadong bodyguard na tinanggap ni Pangulong Wang sa mataas na sweldo sa Blackwater Security Company. Bawal kang pumasok. Malamig na sabi ng lalaking may balbas. Tumaas ang isang kilay ni Lito. So, aso ka ng lalaking iyon. Nang marinig niyang pinapagalitan ang sarili, nagalit agad ang may balbas. How dare you scold me? Okay, dudurugin ko yung ulo mo. Pagkatapos noon, sumuntok siya. Kailangang sabihin na ang lakas ng taong ito ay pambihira. 5 o 6 na beses ang lakas ng suntok sa ordinaryong tao. Kung sino pa ang kumuha ng suntok na ito, baka madurage talaga ang utak niya. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Lito habang siya ay sumuntok pasulong. Are you courting death? How dare you confront me head-on? Ngumisi ang lalaking may balbas. Pang! Nagsalpukan ng 2 kamao. Sa isang iglap, napawi ang ngiti ng may balbas na lalaki sa gilid ng kanyang bibig. Sa susunod na segundo, ang buong koridor ay sumabog sa isang nakakasakit na sigaw. Nako, ang kamay ko. Nagtaas ng kamay ang lalaking may balbas. Ang kamay ay lubhang napinsala at ang lahat ng mga buto ay nabali. Sinipa ni Lito ang kanyang bukong-bukong. Basag. Nabali ang bukong-bukong ng may balbas na lalaki, at bumagsak siya sa sahig ng may kabog. Ngayon alam mo na kung sino ang pinuno. Hindi mapakali si Lito sa kanya. Tumalon siya sa katawan at sinipa ang pinto ng opisina. Natigilan ang lalaking may balbas. Oh my God. Ito ay isang tansong pinto, at maaari itong masira sa pamamagitan ng isang sipa. Hindi ito tao. Sa malakas na ingay, bumukas ang mabigat na pinto ng opisina. Idiniin na ni Pangulong Wang si Yang Si sa mesa. Nang makita niyang malapit ng magkatotoo ang magandang bagay, bigla siyang natigil. Sa sobrang galit niya ay nanginginig ang mukha niya. Jack, ano sa tingin mo? Galit siyang umungol. Sa sumunod na segundo, hinawakan ng isang kamay ang kanyang kwelyo, itinaas siya, at pagkatapos ay inihagis siya ng malakas sa mesa ng tsaa. Pang! Ang malaking tea table ay direktang nabasag. Si Pangulong Wang ay sumigaw at gumulong sa sahig na parang matabang baboy. Si Yang Si ay nabigla pa rin, at may isang patak ng kristal na luha sa kanyang pisngi. Sumulyap si Lito sa kanya. Masama na ang loob niya, pero mas lalo siyang nanlumo. Nagkataon lang na natama ni Pangulong Wang ang gatilyo. Tinapakan niya ang ulo ni President Wang at dinurog ito ng malakas. Kung hindi nakatingin si Yang Si sa gilid, sisubog na sana ang ulo ng lalaki. Si Pangulong Wang ay hindi kailanman nainsulto ng ganito. Diretsyong saway niya, ano ka ba? How dare you step on my head? You're dead. Jack. Jack. Stop shouting. Mas kawawa ang bodyguard mo ngayon. Nagsalita si Lito nang walang pakialam. Nabulunan si Pangulong Wang sa takot. Even Jack is no match for this guy. No way. Agad niyang iniba ang paraan ng pagsasalita. Miss Jiang, ang batang ito ay iyong tao, hindi ba? Sa tingin ko ay ayaw mo na ng anumang hilaw na materyales. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Yang Si. Lito. Tumawag siya at umiling kay Lito. Ang mga sulok ng mga labi ni Lito ay pumulupot sa isang mapang-uyam ng ngiti habang binitawan niya si Pangulong Wang. Mr. Wang, I'm really sorry. Ang taong ito ay bago at walang ingat. Huwag kang makipagtalo sa kanya. Sabi ni Yang Si sa magandang boses. Awkward na tumayo si Pangulong Wang at tumingin sa kwelyo ni Yang Si na napunit. Hindi niya napigil ang mapalunok. Naglabas siya ng room card mula sa kanyang bulsa at sinabing, Miss Jiang, okay lang kung ayaw mo akong pakialaman. Hintayin mo ako sa kwartong ito mamayang 9:00. Kung hindi, ikaw at ang lalaking ito ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Tila napahiya si Yang Si at hindi kumikibo. Ito na ang kanyang limitasyon upang magawa ito. Sa katunayan, gusto niyang sipin ang ulo ng aso ng kaawa-awang lalaki bawat segundo. Biglang bumungad sa kanya ang isang matangkad na figure. Kinuha ni Lito ang room card, dinurog ito, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay para sampilan si Pangulong Wang. Brat, nililigawan mo si kamatayan. Maniwala ka man o hindi, hahanap ako ng papatay sayo. Tinakpin ni Pangulong Wang ang kanyang namamagang pisngi at nagngangalit. Casual na umupo si Lito sa upuan ni Yang Si at mahinang ngumiti. Okay, find someone now. Titingnan ko kung paano mo ako papatayin.
Agad na inilabas ni Pangulong Wang ang kanyang mobile phone at tumawag sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Pagka-connect ng phone ay agad siyang ngumiti at nagtanong ng pambobola, "Hello, is it the second master of Gao?" Sa kabilang banda, nakaramdam ng lamig si Yang Si sa kanyang gulugad nang marinig niya ang mga salitang, "Second Master Gao." Walang imek siyang umiling nang makita niya ang walang pakialam at walang takot na kilos ni Lito. "Lito, umalis ka dali." Tinatawagan ni Mr. Wang si Gilbert Gao, ang pangalawang anak ni Jerome. Kapag may kasama siyang mga tao, hindi ka makakatakas. Puno ng pagkabalisa ang magandang mukha ni Yang Si, at sinubukan niyang hilahin si Lito patayo. Gayunpaman, hindi tumugon si Lito matapos maghintay ng mahabang panahon. Sinundan ni Yang Si ang kanyang paningin at nalaman niyang nakatitig siya sa kanyang punit na kwelyo. Kasuklam-suklam. Dinampot ni Yang Si ang isang maliit na libro sa gilid at direktang ibinato sa mukha ni Lito. Sa sobrang galit niya ay namula ang mukha niya. "Anong oras na ba? Paano ka pa bastos?" Ngayon lang talaga natulala si Lito. Sa sandaling ito, tumahimik siya at sinabing, "Hindi, narito ako para makita kung ano ang kalagayan mo kamakailan. Wala akong masamang iniisip." Inilibot ni Yang Si ang kanyang mga mata sa kanya na may ekspresyon na nagsasabing, "Sa tingin mo ba ako ay isang walang alam? Hindi ako tatakbo, dahil hindi naman kailangan." Hinubad ni Lito ang kanyang Amerikana at inihagis kay Yang Si. Kabanata 567. Nang matapos ni Pangulong Wang ang kanyang tawag, tumingin siya kay Lito nang may panunuya. Tila nakita niya si Lito na baldado. Si Yang Si ay balis ang parang langgam sa mainit na kawali, ngunit wala siyang maisip na solusyon. Kung tutuusin, malayo siya sa pagiging katapat ng pamilya Gao. Tumingin siya kay Lito at nakita niyang kinakalikot nito ang kanyang telepono na may ngiti sa kanyang mukha. Anong awa? Galit na bumantong hininga siya. Ang lalaking ito ay nasa mood pa ring makipaglaro sa kanyang mobile phone. Makalipas ang halos 20 minuto, may ingay sa labas. Sumugod ang sekretarya. "Miss Jiang, bad news. Darating si Gilbert Gao." Bahagyang namutla ang mukha ni Yang Si. Dumating ba siyang mag-isa? Umiling ang sekretarya. Nagdala rin siya ng ilang malalaking manufacturer at bodyguard. Biglang nanlamig ang puso ni Yang Si. Sinulyapan niya si Lito, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. "Lito, mabilis kang magtago." Mabilis niyang itinulak si Lito sa kabinet. Hindi nakaimik si Lito. Hindi na kailangan. Malungkot na ibinaba ni Yang Si ang kanyang ulo. "Tama ka. It's really unnecessary. Baka dinala niya ang master na iyon. Kahit magtago ka sa kabinet, matutuklasan ka pa rin." Bigla niyang hinawakan ang kamay ni Lito at sinabing seryoso, "Tatayo ka sa likod ko." Hindi ako naniniwala na sila ay nang ahas na salakayin ako ng direkta. Sa pagtingin sa kanyang seryosong ekspresyon, nakita ni Lito na parehong nakakatawa at nakakaantig. Ang babaeng ito ay may masamang ugali, ngunit siya ay sapat na tapat. Hindi nagtagal, pumasok si Gilbert, na sinundan ng isang grupo ng mga mananaliksik. "Second Master Gao, sa wakas nandito ka na." Sumugod si Pangulong Wang na parang nakita niya ang sarili niyang ama. Sumulyap si Gilbert kay Lito at mahinahong sinabi, "Sabi mo may sumakit sa iyo." "Tama na, Second Master. Tingnan mo ang mukha ko. Nasample ako ng munting bastos na iyon." Tinakpin ni Pangulong Wang ang kanyang mukha sa hinaing. "Sinundan kita, Second Master. Kung maglakas loob siyang saktan ako, pinapahiya ka niya." Tumingin si Gilbert kay Pangulong Wang. "Anong gusto mo?" Isang malamig na buntong hininga si Pangulong Wang. "Sirahin mo ang kamay na ginamit ng lalaking ito sa pagtama sa akin, at pagkatapos ay buksan mo ang busog at sampelan siya ng 100 beses. Tsaka, tumingin siya kay Yang Si nang may pagnanasa. Interesado ba ang Second Master sa babaeng ito? Nalaman ni Gilbert na magkahawak kamay sina Yang Si at Lito, at nanginginig ang kanyang puso. Kalmado ang kanyang mukha, at pinagalitan na niya ang mga ninuno ni Pangulong Wang sa kanyang puso. "Ang walang isip mo, hindi mo alam kung bakit ka patay ngayon." "Ahem, hindi ako interesado." Nakaramdam si Gilbert ng lamig sa kanyang gulugod. "Hehe, Yang Si, kung gusto mong mabuhay ang batang ito, maaari kang kumuha ng kwarto sa akin ngayong gabi." Ngumiti si Pangulong Wang ng labis na malaswa. Umindayog ang katawan ni Yang Si, at namula ang kanyang mukha, ngunit hindi siya nang ahas na pabulaanan. Natatakot siya na madawit niya si Lito. Biglang binitawan ni Lito ang kanyang kamay at lumapit kay Pangulong Wang. Bahagyang nagbago ang mukha ni Yang Si, ngunit wala siyang oras para pigilan siya, at napasigaw siya sa kanyang puso. "What's wrong? Boy, natatakot ka na ba? Sayang at huli na ang lahat."
Siyempre, kung lumuhad ka sa akin, I can consider punishing you lightly. Naisip ni Pangulong Wang na narito si Lito upang humingi ng tawad, at ang kanyang tono ay puno ng pagmamalaki. Pak! Sa sumunod na segundo, umalangaw-ngaw ang sampal sa opisina. Sa sobrang takot ni Yang Si ay tinakpan niya ang kanyang bibig, at nanlaki ang kanyang magagandang mata. Baliw siya. Si General Manager Wang ay aso ni Gilbert. Naglakas loob siyang saktan si General Manager Wang sa harap ni Gilbert. Hindi ba't nililigawan niya si kamatayan? Ang ulo ng baboy na tulad mo ay nangangahas na magkaroon ng mga disenyo kay Yang Si. Ngumisi si Lito. Natigilan si Pangulong Wang. Kahit kailan sa panaginip niya ay hindi niya akalain na magiging matapang ang batang ito. Tumingin siya kay Gilbert. Second Master Gao, nakita mo. Kailangan mong ilabas ang galit mo sa akin. Sumulyap si Gilbert kay Lito at sinabing, halika. Lumabas ang tatlong malalakas na lalaki. Hulihin mo siya, basagin mo ang kanyang mga kamay, at sampelan mo siya ng malakas. Sigaw ni Gilbert. Hehe, anak. Matagal na kitang binalaan. Ikaw. Natuwa si Pangulong Wang, ngunit bago pa siya makapagsalita, dalawang malalakas na lalaki ang lumapit sa kanya at hinawakan siya. Galit na sinabi ni Pangulong Wang, anong ginagawa mo? Hiniling sa iyo ng ikalawang guro na hulihin ang munting bastos na iyon. Sa oras na ito, naglakad si Lito sa sofa at naupo ng casual. Gilbert, mataray niyang sabi. Naging seryoso ang ekspresyon ni Gilbert. Mabilis siyang humakbang at saka lumuhad. Master Lito, kasalanan ko ito. Sa isang iglap, natahimik ang buong opisina. Natigilan si Yang Si. Ano ang nangyayari? Si Gilbert, ang prestihiyosong pangalawang guro ng Gao, ay nakaluhod sa harap ni Lito. Mukha pa siyang natakot na gawin iyon. Ang mukha ni Pangulong Wang ang pinakanakakapanabik, at sa sobrang takot niya ay nanlambot ang kanyang katawan. Bigla niyang napagtanto na naprovoke niya ang isang hindi pangkaraniwang tao. Sa harap ng takot ng lahat, ikinaway ni Lito ang kanyang kamay na parang hindi niya ito nakita. Hindi ka dapat humingi ng tawad sa akin. Napakatalino ni Gilbert na agad niyang naintindihan ang ibig niyang sabihin at mabilis na tumayo at lumapit sa harap ni Yang Si. Miss Jiang, ang Gao family namin ang may kasalanan sa pagkakataong ito. Kung kami ay magdulot ng anumang pinsala sa kumpanya, ang Gao family ay magbabayad sa iyo ng 10 beses. Isa lang ang hiling ko. Patawarin mo ako. Halos basang-basa sa pawis ang damit ni Gilbert. Nang tawagan siya ni Pangulong Wang, hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay pinadalhan siya ni Lito ng isang text message at sinabi sa kanya ang sitwasyon. Natakot siya na hindi makontento si Lito at sasampalin siya hanggang mamatay ng isang sampal, kaya nagmadali siyang pumunta kasama ang lahat ng nagsiwalat. Napatulala si Yang Si, ngunit kung tutuusin, siya ay isang malakas na babae, kaya mabilis siyang kumalma. Nang makitang tumango si Yang Si, nakahinga ng maluwag si Gilbert. Pangalawang guro. Mukhang malungkot si Pangulong Wang. Galit na galit si Gilbert. Bakit ka nakatayo dyan? Gusto mo bang sirain ko ang kawalang modo mo? Agad na hinawakan ng malakas na lalaki ang palso ni President Wang at binali ito. Nagmula sa lalamunan ni Mr. Wang ang mga hiyaw. Si Yang Si lamang ang nakaramdam ng labis na kasiyahan. Makinig kayong lahat. Mula ngayon, hanggat hihilingin ni Miss Jiang, kailangan ninyong magbigay ng mga hilaw na materyales sa pinakamababang presyo. Inutusan ni Gilbert ang lahat. Nagkatinginan ng mga taong iyon na nagtataka. Nang makita nila ang miserableng sitwasyon ni Pangulong Wang, mabilis silang tumango bilang pagsang-ayon. Sumunod, pinirmahan ni Yang Si ang kontrata ayon sa kontrata. Master Lito, may iba ka pa bang order? Magalang na tanong ni Gilbert. Itinaas ni Lito ang kanyang mga talukap. About what I asked you to inquire about, dapat may resulta ngayong umaga. Don't worry, naglabas na ako ng balita. With the rewards from the longevity pills, siguradong may magbibigay sa atin ng clues. Ikinaway ni Gilbert ang kanyang kamay, at kinaladkad ng mga bodyguard ang hinimitay na si Pangulong Wang palabas. Sa sandaling ito, muling tumahimik ang opisina. Umupo si Lito sa sofa habang nakapikit. Pumasok na ang kanyang pag-iisip sa espasyong iyon para tingnan ang kalagayan ni Bingbang. Bumalik si Yang Si mula sa kanyang trabaho at nakita niyang nakapikit ang mga mata ni Lito. Akala niya ay tulog na ito. Ibinaba niya ang dokumento at gumapang. Yumuko siya at tiningnan ng mabuti si Lito. Kung titignan, hindi naman masamang tingnan ang lalaking ito, lalo na kapag kumikilos siya. Medyo gwapo siya. Hindi alam ni Yang Si kung ano ang ginawa ni Lito para paikop si Gilbert. Gayunpaman, sa panahong kasama niya si Lito, masasabi niyang marami itong sikreto. Dahil hindi siya nagkusa na sabihin ito, hindi siya nagtanong.
Marahil isang araw, kapag naging pamilyar na silang dalawa, magiging kwalipikado siyang malaman ang mga sekretong iyon. Kinagat niya ang kanyang malarosas na labi, ibinaba ang kanyang ulo, at hinalikan ang pisngi ni Lito. Salamat. Mahinang sabi niya saka umalis na pulang-pula ang mukha. Sa sandaling umalis si Yangtze, binuksan ni Lito ang kanyang mga mata. What? If you want to kiss someone, just kiss her. Why are you sneaking around? Hinawakan ni Lito ang lugar kung saan siya hinahalikan at nakaramdam ng kaunting pag-aatubili. Sa tanghali, dumating sa oras ang telepono ni Gilbert. Master Lito, may balita tungkol sa Golden Buddhist Will Bead. Excited niyang sabi. Sabihin mo na. Tumigil si Gilbert. Ayon sa maraming mga pahiwatig, ang Golden Buddhist Beads ay nakaimbak sa Zion Temple sa silangang suburb ng Kabisera. Okay, nakuha ko. Bababa na sana ni Lito. Master Lito, may isang bagay na hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa iyo. Biglang sabi ni Gilbert. Ayaw na ni Lito na mag-aksaya pa ng oras. Malamig niyang sabi, magsalita ka. Saglit na nag-alinlangan si Gilbert at sa wakas ay nagsabi, narinig ko na ang Golden Buddhist Will Bead ay ang pinakamahalagang kayamanan ng Virtual Cloud Temple. Hindi ito maibibigay sa mga tagalabas. Paano mo ito makukuha? Walang pakialam na sinabi ni Lito, babayaran ko muna ito, pagkatapos ay ang hukbo. Gagastos ako ng pera para bilhin ito o ipapalit sa isang bagay. Kung hindi ito ibigay sa akin, kukunin ko ito. Nag-aalalang sinabi ni Gilbert, Master Lito, hindi ako naniniwala sa iyong lakas. Ang Zion Temple lang ang pinakasagradong lugar ng Buddhism sa Kabisera. Kung tatanggalin mo ito ng lantaran, natatakot akong masaktan mo ang buong Budismo. So ano? Direktang nagsalita si Lito. Nakakabaliw ang kanyang mga salita kaya hindi nakasagot si Gilbert. Kailangan niyang sabihin, bueno, magpapadala ako ng kotse para sunduin ka. Hindi nagtagal, dumating ang sasakyan ni Gilbert. Sinabi ni Lito kay Yangtze ng ilang salita at pagkatapos ay umalis sa kumpanya. Si Yangtze ay hindi tumingin sa kanya, at ang kanyang mga pisngi ay namumula. Bago umalis, umubo si Lito. Next time na hahalikan mo ako, please kiss me. Nakakatamad. Nanginig ang katawan ni Yangtze. Bigla siyang tumangala at napatitig kay Lito. Nang makita niya ang walang malasakit na ngiti sa kanyang mukha, nahihiya siya at naiinis. Kumuha siya ng makapal na English book sa mesa at ibinato sa kanya. Madaling umiwas si Lito sa kanya at iwinagayway ang kanyang kamay na nakatalikod sa kanya. Bye-bye. Sa pagtingin sa likod ni Lito, hindi alam ni Yangtze kung bakit, ngunit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bakit niya naramdaman na ang likod ni Lito ay napakadeterminado? Tila sa sandaling pumunta siya doon, hindi na siya babalik. Pagkaalis ni Lito, lumitaw si Carlito sa pintuan ng silid ni Yangtze. Miss Jiang, inutusan kami ng sect leader na protektahan ka mula ngayon. Nang marinig ito, lalo pang nagsalubong ang mga kilay na hugis-wilo ni Yangtze. Pakiramdam niya ay may mali sa hitsura ni Lito. Bumilis ang sasakyan patungo sa silangang suburb ng Kabisera. Nakaupo si Lito sa kotse, nakatingin sa mabilis na pag-urong na kalsada na may malalim na tingin sa kanyang mga mata. Ang Budismo ay ganap na naiiba sa paglilinang ng martial arts. Bagamat malakas ang martial strength ni Lito, wala siyang 100% pagkakataong manalo dahil malapit na siyang tumuntong sa isa sa mga sagradong lupain ng Budismo. Ngunit, para kay Bingbang, kahit na sa kabayaran ng kanyang buhay, makukuha niya ang Golden Buddhist Will Bead. Makalipas ang 2 oras, huminto ang sasakyan sa paanan ng bundok ng Zion Temple. Master Lito, hindi makapasok ang sasakyan. Maingat na sabi ni Gilbert. Ako na mismo ang aakyat. You don't have to follow me. Hintayin mo na lang akong bumaba. Pagkatapos noon, binuksan ni Lito ang pinto at lumabas ng sasakyan. Umiling si Gilbert at bumantong hininga. Hoy, pwede ka ba talagang bumaba? I'm afraid it's malabong mangyari. Pero sa sumunod na segundo, biglang tumili ang driver. Anong problema? Galit si Gilbert. Itinuro ng driver ang harapan at nauutal, lilipad. Pataas. Tumangala si Gilbert at halos lumuhod. Sa likod ng kanyang mga kamay, humakbang si Lito sa walang laman na hakbang-hakbang, na para bang umaakyat siya sa isang hindi nakikitang hagdan, humahakbang sa hangin. Sa ilang sandali, tumawid siya sa isang malaking lugar ng kakahuyan at bato at naging isang maliit na itim na tuldok. Immortal. It's really an immortal. Nagpasya si Gilbert na kung makakabalik si Lito sa pagkakataong ito, hahawakan niya ng mas mahigpit ang kanyang hita. Sa isang kisap mata, si Lito ay nakatayo sa harap ng gate ng Zion Temple. Sino ka?
Ngayon, ang Virtual Cloud Temple ay nangangaral at hindi tumatanggap ng mga bisita. Isang batang monghe na nakasuot ng kulay abong-asul na sutana ang nakatayo sa harap ng pinto. Gusto kong makita ang iyong abet, patagang sabi ni Lito. Kabanata 568. Tumingin ang monghe kay Lito at nagtanong, may appointment ka ba? Umiling si Lito. Ngumuso ang monghe. Hindi mo makikita ang abet ng walang appointment. Please go back. Dahil hindi siya lumalabas para makita ako, papasok ako at hahanapin siya. Itinaas niya ang kanyang paa at naglakad patungo sa pinto. Tumigil ka. Kung susulong ka pa, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Sumigaw ang monghe. Nang makitang walang balak na huminto si Lito, sumugod ang monghe at hinampas ang dibdib ni Lito gamit ang kanyang palad. Gayunpaman, bago pa mahawakan ng kanyang kamay si Lito, dama po na ang palad ni Lito sa balikat ng monghe. Ah! Sa isang sigaw, ang monghe ay mukhang nabigla. Hindi siya makagalaw. Tila ang batang ito ay isa ring martial arts practitioner. Ang sigaw na ito ay umakit din ng mas maraming monghe. Saan nanggaling ang bastos ito? How dare he make trouble in the holy land of Buddhism? Sigaw ng nangungunang monghe. Tumabi ka, sabi ni Lito sa mahinang boses. Haha, kung gusto mong makapasok sa templo, kailangan mo munang makalusot sa amin. Biglang sumugod ang mga monghe patungo kay Lito na may hawak na mga kahoy na patpat sa kanilang mga kamay. Ang susunod na segundo, mahigit 100 monghe ang lumipad palabas, sumisigaw. Ibinaba ni Lito ang kanyang binti at umiling. I've warned you na huwag mo akong pigilan. Bilisan mo, tawagin mo si Marshal Uncle Wenwen. Napasigaw ang monghe sa gulat. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ng templo ang isang nasa katanghaliang gulang na monghe. Nakasuot ng earthen yellow na sutana ang lalaki. Ang kanyang mukha ay parisukat at ang kanyang mga mata ay mabangis. Naglakad siya na parang tigre, at panay ang ibabang bahagi ng katawan niya. Siya ay walang iba kundi ang pinakamakapangyarihang martial arts expert ng Zion Temple, ang scholar na monghe. Naningkit ang mga mata ni Lito. Masasabi niya sa isang sulyap na ang bagong dating ay pambihira. Anak, ito ang banal na lupain ng Budismo, hindi isang lugar para sa iyo na kumilos ng ligaw. Kung aalis ka ngayon, hindi ako makikipagtalo sa iyo. Malamig ang ekspresyon sa mukha ng monghe. Bahagyang ngumiti si Lito. Ayoko makipag-away. Gusto ko lang makita si Abat. Bakit mo hinahanap ang Abet? Pwede mong sabihin sa akin. Sabi ng scholar monghe. Huminga ng malalim si Lito. May gusto ako sa templo mo. Nagtaas ng kilay ang scholar na monghe at nagtanong, ano iyon? Buddha will golden bead. Naglabas ng ilang salita si Lito nang walang pakialam. Ano? Biglang nagbago ang ekspresyon ng monghe. Tiningnan niya si Lito na may galit at tawa. Alam mo ba na ang Golden Buddhist will bead ay ang pinakamataas na kayamanan ng Budismo? Sino ka sa tingin mo? How dare you ask for it? Kalmado ang tono ni Lito. Paano kung kailangan kong kunin ngayon? Kung ganoon ay huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Biglang naging malamig ang ekspresyon ng mukha ng monghe. Siya ay nag-shot tulad ng isang palaso patungo kay Lito. Mabilis na umiwas si Lito at sinuntok ang batong leon sa pintuan. Pang! Ang batong leon na kasing laki ng truck ay nabasag sa ilang piraso. Ang mga monghe sa paligid ay natigilan at napabulalas, magaling si Uncle Master Wenwen. Turuan ang batang ito ng magandang aral. Anak, huwag kang magtago kung may kakayahan ka. Sinipa ng scholar ang lupa at muling lumipad palabas. Dahil sa dakilang kapangyarihan, isang malalim na hukay ang direktang natapakan sa lupa. Ang suntok na ito ay mas mabilis at mas mabangis kaysa sa nauna. Napakalakas nito na gumawa pa ito ng sunod-sunod na pagsabog ng hangin. Sa kanyang pagtataka, hindi umiwas si Lito at direktang sinuntok siya. Nililigawan mo si kamatayan. Ngumisi ang monghe. Mahigit 30 taon na niyang sinanay ang suntok na ito at halos umabot na sa antas ng pagbasag ng mga bundok at bato. Madali para sa kanya na pumatay ng oso sa isang suntok, lalo na ang lalaki. This guy took the punch with his bare hands. I'll wait to die. Hung! Nagsalpukan ng dalawang kamao, at walang katapusan ang tunog ng pagsabog. Naramdaman na lang ng mga monghe na saysabog na ang eardrums nila. Tinapin nila ang kanilang mga tainga at napaatras ng walang malay. Sa sandaling ito, nagbago ang ekspresyon sa mukha ng monghe at biglang nanghina ang kanyang mga mata. Dahil hindi na niya maramdaman ang kanyang mga kamay. Mabilis siyang umatras ng mahigit 10 hakbang, sinusubukang igalaw ang kanyang mga daliri. Nakaramdam siya ng matinding kirot, at halos mapasigaw siya. Paano? Paano ito posible?
Tinitigan ng monghe ang kanyang mga kamay at pagkatapos ay kay Lito na parang nakakita ng multo. Payat ang binata at parang ordinaryong tao. Paano niya nasira ang kamay niya sa isang suntok? Gusto mo bang ituloy? Nawala na ang isang kamay mo. Sa susunod, baka mawalan ka pa ng isang paa. Mahinahong nagsalita si Lito. Pawis na pawis ang scholar monghe. Nagpractice siya ng martial arts sa loob ng maraming taon. Matapos ang suntok na ito, alam niyang siguradong hindi siya kalaban ng kabataan. Gayunpaman, kung hindi siya gagawa ng aksyon, ang kabataang ito ay maaaring ilagay sa panganib ang kaligtasan ng abat. Halika na. Maliban na lang kung matapakan mo ang bangkay ko, huwag mo nang isipin ang pagtapak sa tarangkahan ng templo. Ninatngat ng monghe ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Itinaas ni Lito ang kanyang kilay at tumingin sa monghe sa isang bagong liwanag. Nang malapit na silang mag-away, isang matandang boses ang nagsalita, tumigil ka. Your abbotship, huwag kang lalapit. Delikado. Agad na sumigaw ang monghe. Tuwid ang paglabas ng isang matandang may puting kilay at balbas, nakasuot ng gintong sutana. Ang mabait na matandang lalaki ay ang abot ng Zion Temple, isang Zen master. Wen, tumabi ka. Ibinuko ng Zen master ang kanyang bibig. Ngunit, hinawakan ng scholar na monghe ang kanyang kamay at maingat na tumingin kay Lito. Ikinaway ng Zen master ang kanyang kamay at tumingin kay Lito. Binata, balita ko hinahanap mo ako. Tumango si Lito. Gusto ko ang Golden Buddhist beads ng iyong templo. Alam niya na ang Golden Buddhist will bead ay ang pinakamataas na kayamanan ng Budismo. Hindi ito madaling ilabas ng abat. Kaya niyang ipagpalit ang lahat ng kanyang kayamanan dito, kahit na ginamit niya ang kanyang martial cultivation. Gayunpaman. Sige, sumama ka sa akin. Walang pag-aalinlangan, sinabi ng Zen Master ang pangungusap na ito. Ano? Hindi lamang ang mga monghe, kundi pati si Lito ay labis na nagulat. Paano siya pumayag na basta-basta? Baka may ibang plano ang matandang monghe sa kanyang puso. Ang iyong abbotship, ang Golden Buddhist will bead ay isang mahalagang kayamanan ng ating templo. Paano natin ito maibibigay sa iba ng ganoon kadali? Nagmamadaling sabi ni Wen. Nakapagpasya na ako. Huwag ka nang magsalita pa. Ang Zen Master ay tumalikod at naglakad patungo sa templo. Hindi alam ni Lito kung ano ang ginagawa niya, kaya sinundan niya ito. Dinala ng Zen Master si Lito sa isang lihim na silid sa likod bahay. May 8 unang klaseng monghe na nagbabantay sa pinto. Pasok po kayo. Binuksan ng Zen Master ang pinto at sinabi kay Lito. Lalong nagulat si Lito. Hindi na masasabing pala kaibigan ang ugali ng Zen Master, at medyo magalang pa ito. Nang magsara ang pinto, direktang nagtanong si Lito, Guro, kailangan mo ba ng tulong ko? Natigilan ang monghe. Bakit mo naman nasabi? Huwag mo akong i-flatter sa wala. Malumanay na sabi ni Lito, hindi man lang binigyan ng kahit anong mukha ang master. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Zen Master. Pwede ko bang tanungin ang pangalan mo? Lito Argel. Tumango ang Zen Master at nag-isip, si Mr. Argel ay talagang isang matalinong tao. Tama ka. Mayroon akong isang pabor na hihilingin sa iyo. Pakituloy, sabi ni Lito. Ibibigay ko sa iyo ang Golden Buddhist will bead. Dapat mong aipangako sa akin na kung ang Budismo ay nasa isang kritikal na sandali sa hinaharap, dapat kang tumayo at tumulong. Seryoso ang itsura ni Zen Master. Naningkit ang mga talukap ni Lito nang marinig iyon. Ang martial arts at Buddhism ay dalawang magkaibang sistema ng paglilinang. Hindi sila kailanman nakikialam sa isa't isa. Bilang isang martial arts practitioner, hindi maiiwasang makisali siya sa mga gawain ng Budismo. Okay, promise ko sa'yo. Walang pakialam si Lito kung ito ay isang sakuna o hindi. Ang kanyang pangunahing prioridad ay ang makuha ang Golden Buddhist beads. Gayunpaman, Guro, paano mo malalaman na magkakaroon ng kritikal na sandali ang Budismo? Inihayag ni Lito ang kanyang mga pagdududa. Hinaplos ni Zen Master ang kanyang balbas at tumingin sa malayo. Ito ang aking master, ang dating abot ng Zion Temple, na naubos ang lahat ng kanyang paglilinang bago siya pumanaw. Ginamit niya ang lihim na pamamaraan ng Budismo upang tiktikan ang swerte ng langit. Sinabi niya sa akin na sa hinaharap, may isang kabataang lalaki na may pambihirang martial arts na pupunta sa templo para humingi ng Golden Buddhist beads. Ang taong ito ang makakapagligtas sa Budismo mula sa sakuna. Pagkatapos sabihin iyon, si Zen Master ay tumingin kay Lito na may nabighani na ekspresyon. Nanginginig si Lito sa kanyang paningin. Hindi siya naniniwala sa tadhana, ni hindi naniniwala sa taong nakatadhana. Ang aking buhay ay lampas sa aking kontrol. Ito ang kanyang paniniwala sa buhay.
Matapos matanggap ang pangako ni Lito, ibinigay ng Zen Master ang Golden Buddhist Will Bead sa kanya. Elder na kaibigan, sinusubukan mo bang gamitin ito para iligtas ang mga tao? Tanong ni Zen Master. Tumango si Lito. Sinabi ni Zen Master, maaari ngang baligtarin ng Golden Buddhist Will Bead ang buhay at kamatayan at baguhin ang reincarnation. Ngunit alam mo ba na ang ganyang pag-uugaling lumalaban sa langit ay parurusahan ng Sky Thunder? Hindi ito kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Walang silbi ang iligtas ito. Alam ko. Ang ekspresyon ni Lito ay determinado. Hindi niya kaya, kukunin ko para sa kanya. Pagkatapos nito, iniligpit niya ang gintong butil at humakbang palayo. Sa likod niya, umiling ang Zen Master at bumulong sa sarili, lunatic, baliw talaga siya. Dumidilim na sa paanan ng bundok. Nag-aalalang naghihintay si Gilbert. Second Master, hindi na siya babalik, di ba? Nabalitaan ko na maraming master sa Zion Temple. Pwede bang? Maingat na sabi ng driver. Sinaman siya ng tingin ni Gilbert. Shut up. Gulong-gulo ang puso niya. Kinailangan siya ng matinding pagsisikap upang makakuha ng isang malakas na taga-suporta. Hindi kaya namatay siya ng bata pa. Umalis si Lito sa Zion Temple at hindi bumaba ng bundok. Sa halip, pumunta siya sa isang liblib na kuweba sa likod ng bundok. Walang masyadong oras na natitira. Hindi na siya makapag-aksaya pa ng oras. Binuksan niya ang espasyo, inilabas si Bingbang, at inilagay siya sa isang bato. Punong-puno pa rin siya ng dugo, at bakas ng death aura ang bumalot sa kanyang katawan. Mapatla ang mukha niya at nakapikit. Naalala ni Lito ang kanyang dating hitsura. Napakatalino ng kanyang magagandang mata. Huwag kang mag-alala. Ililigtas kita kahit kapalit ng buhay ko. Umupo siya ng naka-cross-legged at gumawa ng gesture gamit ang dalawang kamay. Mabilis na bumuka ang kanyang mga labi at mabilis niyang binigkas ang incantation. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumutang ang Golden Buddhist Bead sa itaas ng tiyan ni Bingbang. Sa mabilis na pag-ikot ng incantation, sila ay naglabas ng nakasisilaw na gintong liwanag. Ang mga sinag ng gininto ang liwanag ay ganap na bumabalot sa katawan ni Bingbang. Habang isinaaktibo ang incantation, ang gintong liwanag ay lumakas at lumakas pa. Sa una, ang ilaw ay nag-iilaw sa isang maliit na espasyo. Hindi nagtagal, ang buong kuweba ay nagniningning na parang araw. Makalipas ang halos 3 oras, ang buong bundok sa likod ay naliwanagan ng gintong liwanag. Sa di kalayuan, para itong malaking ball ang apoy na nahuhulog sa bundok. Your abbotship. May kakaibang phenomenon sa likod ng bundok. Ang monghe ay nagmamadaling pumunta sa silid ng Zen Master upang mag-ulat. Nang lumabas ang Zen Master upang tingnan, naunawaan niya at sinabi sa lahat, bumalik na kayo sa inyong mga silid. Kung wala ang utos ko, bawal kayong lumabas. Bakit? Nagtataka ang monghe. Ang Zen Master ay tumangala sa langit at bumaantong hininga. Darating na ang Thunder Tribulation. Nang matapos siyang magsalita, boom! Boom! Ang maaliwalas na kalangitan sa gabi, na orihinal na puno ng mga bituin, ay biglang kumislap ng maliwanag na kidlat at nakakabinging kulog. Ang isang malaking bilang ng mga itim na ulap, tulad ng gumulong na koten, ay tumakip sa kalangitan sa itaas ng likod na bundok. Isang malakas na bagzo ng hangin ang umihip sa kabundukan, na naging sanhi ng pag-alis ng mga sulok ng damit ni Lito. Nandito ka ba? Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nagpakawala ng malalim na hininga. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya na ang Golden Buddhist Beads ay ganap na natunaw sa katawan ni Bingbang. At ang kakilakilabot na mga butil ng Death Chi ay ganap na naglaho, at maging ang kanyang mga belang buto at panlabas na mga pinsala ay nabawi lahat. Hindi lang iyon, ngunit ang kanyang hitsura at figure ay mas maganda at gumagalaw kaysa dati. Masasabing ang kanyang kasalukuyang anyo ay higit pa sa ordinaryong tao. Pambihira ang ugali niya, kasing ganda ng lumilipad na dragon. Natigilan si Lito. Lito. Sa ilang mga punto, si Bingbang ay nagising. Tiningnan niya si Lito gamit ang malastar nitong magagandang mata at bumulong na naginip ba ako. Ngumiti si Lito. Isipin mo na lang na panaginip. Isang palakpak ng kulog ang sumabog sa kanyang ulo, at ang kuweba ay agad na napunit. Tumalon sa takot si Bingbang at hindi namamalayan na dumula sa mga bisig ni Lito. Huwag kang matakot. Nandito ako. Niyakap siya ni Lito at tinakpan ng palad niya ang kanyang tenga. Bahagyang yumuko ang kanyang katawan para protektahan si Bingbang. Isa pang malaking kulog. Nang walang proteksyon ng kuweba, direktang bumagsak ang higanteng kulog kay Lito. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan, at tila napunit ang kanyang mga laman loob, ngunit mas humigpit ang kamay na nakahawak kay Bingbang.
Ang isa pang higanteng kulog ay mas nakakatakot kaysa dati. Ang isang malaking puno sa malapit, na hawak ng 3 tao, ay direktang nabasag. Hung! Ang mas malakas na Heavenly Thunder ay patuloy na bumagsak kay Lito. 9 oras. 108 na kulog. Nang matapos ang lahat, medyo maliwanag na ang langit. Kabanata 569. Lito, ayos ka lang ba? Binuksan ni Bingbong ang kanyang mga mata at nakita ang maputlang mukha ni Lito. Nag-aalalang tanong niya. Umiling si Lito at nakaramdam ng swerte. Kung hindi dahil sa scale-made heart-protecting armor, malamang nanatama na siya ng kidlat. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at nakitang napunit ang heart guard. Sayang, napakagandang kayamanan. Bumulong siya kay Bingbong, let's go. Si Bingbong ay may hindi mabilang na mga katanungan sa kanyang puso. Naalala niya na noong nasa sasakyan siya ay biglang sumugod ang isang malaking truck sa kanyang harapan, at pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Pagkatapos, dinala siya sa isang patio. Isang matandang lalaki na puno ng galit ang mukha ay nagbanta sa kanya na Sir si Lito. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa sumunod, at pagkatapos ay pahihirapan siya hanggang himateyan. Akala niya patay na siya. Hindi niya inaasahang makikita si Lito sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata. Bagamat hindi niya naiintindihan ang dumadagindong na kulog na bumabagsak mula sa langit, naramdaman din niya na parating ang kulog para sa kanya. Ang lalaking nasa harapan niya ang nagprotekta sa kanya gamit ang sariling katawan. Alam kong marami kang tanong sa puso mo. Tumingin si Lito kay Bingbong at sinabing, ngunit hindi ko ito maipaliwanag sa iyo isa-isa. Kailangan mo lang malaman na hindi ko hahayaang masaktan ka ng sinuman. Medyo masakit ang mga mata ni Bingbong, at may mainit na agos na dumaloy sa kanyang puso. Wala siyang magulang simula noong bata pa siya. Nakatira siya sa bahay ng kanyang mga kamag-anak at namuhay ng minamaliit. Bagamat maraming lalaki ang nagtapat sa kanya ng kanilang pag-ibig sa kalaunan at nagsabi sa kanya ng mga magagandang salita ng pag-ibig, wala sa kanila ang nakakaantig gaya ng mga salita ni Lito. Oo, naniniwala ako sayo. Malakas na tumango si Bingbong, nangingilid ang mga luha sa kanyang magagandang mata. Sa pagtingin sa kanyang lumuluha na mukha, si Lito ay bahagyang natigilan at ang kanyang mga mata ay puno ng pagpapahalaga. Hindi niya alam kung gaano siya naging maganda. Magkahawak kamay ang dalawa at sabay na naglakad pababa ng bundok. Magdamag na naghihintay si Gilbert sa kotse, at natakot siya sa kulog. Sa sandaling ito, natutulog siya sa kotse. Second Master. Naghahalusinate yata ako. Nakatingin sa unahan ng driver, puno ng hindi makapaniwala ang mukha. Huwag mo akong istorbohin. Umuungal si Gilbert nang walang pasensya. Nang magsilapitan ang mga tao sa bundok, nanlaki ang mga mata ng driver, at sigurado siyang hindi siya nagkakamali. Ano ba, Second Master, siyang Master Lito. Binuksan ni Gilbert ang kanyang mga mata nang marinig niya ang salitang Master Lito, at tumalon mula sa kanyang upuan. Si Master Lito talaga. Tumingin si Gilbert kay Lito, na palapit ng palapit, ngunit. Bakit may babae? Teka, medyo pamilyar tong babaeng ito. Kinurot ni Gilbert ang kanyang baba at nag-alala ng mabuti. Hindi ba ito ang babaeng bida na kinidnap ng tatay ko noong araw na iyon? Hindi siya namatay. Bakit siya bumaba ng bundok? Parang mas maganda siya kaysa dati. Naramdaman ni Gilbert na malapit nang sumabog ang kanyang utak, at talagang hindi niya ito maisip. Bumaba si Gilbert sa sasakyan para salubungin si Lito bago siya makalapit. Dahil dito, medyo nagulat si Lito. Hindi niya inaasahan na maghihintay si Gilbert dito buong gabi. Very good. You are loyal enough. I will not treat those who loyal. Agad na kumuha si Lito ng longevity pill at iniabot ito kay Gilbert. Hinawakan ni Gilbert ang longevity pill sa magkabilang kamay at sa sobrang tuwa ay muntik na siyang mawala ng malay. Paulit-ulit siyang nagpasalamat at sinabing, salamat, Master Lito. Ikinawi ni Lito ang kanyang kamay, sinabi sa kanya na huwag nang magsalita ng iba. Pagkatapos noon, pinauwi muna ni Lito si Bingbong, at pagkatapos ay bumalik sa bahay ni Yangtze. Siya na matagal ng pagod ay nakatulog sa kama. Nang magising siya, gabi na. Bumangon siya, naghilamos ng mukha, at narinig niyang tumunog ang cellphone niya. Si Charles Sheng ang tumawag para imbitahan siya sa hapunan. Medyo gutom din si Lito at wala siyang ibang magawa, kaya pumayag siya. Pagkatapos noon ay lumabas na siya para sumakay ng taxi at pumunta sa napagkasunduang Red Crystal Hotel. Ito ay isang sikat na 5-star hotel sa Jingcheng City, at ang palamuti nito ay napakarangal. Nang pumasok si Lito, nakatitig sa kanya ang isang waiter sa tabi niya. Lito! Gulat na sigaw ng lalaki. Tumingin si Lito sa lalaki at nagulat. Shane!
Ako nga. Hindi ko inaasahan na pupunta ka rin sa kabisera. Masiglang naglakad si Shane. Nakangiting tumango si Lito. 10 taon na ang nakalilipas, siya ay iniwan ng pamilya Argel sa maliit na nayon na iyon at madalas na inaabuso. Si Shane lang ang tumulong sa kanya. Nang malapit na siyang mamatay sa gutom, nagnakaw siya ng mais at steamed bun sa bahay para makain niya. Dahil dito, si Shane ay nabugbog ng husto ng kanyang ama. Hindi malilimutan ni Lito ang kabaitang ito. Itinaas ni Lito ang kanyang kamay at tinapik siya sa balikat. Shane, kung may na-encounter kang gulo sa hinaharap, pwede kang lumapit sa akin. Lito, ilang taon na tayong hindi nagkikita, pero ang tono mo ay nagiging mayabang. Hahaha. Hindi sineseryoso ni Shane ang kanyang mga sinabi. Tinanguan niya lang iyon bilang biro at ngumiti. Kung tutuusin, masasabi niya na ang mga damit ni Lito ay napakakaraniwan. Malamang ay trabahador lang siya. Ano ang maaari niyang gawin upang makatulong? Sa sandaling ito, malakas na hinimok ng pinuno sa gilid. Shane, ang number 6 na bulwagan ay ihahain na ng alak. Bakit nakatayo ka pa dyan? Magtatrabaho na ako. Bawal kang sumama. Mamaya na tayo mag-usap. Tinapik ni Shane si Lito at nagmamadaling gawin ang kanyang trabaho. Hiniling sa kanya ni Charles na manatili sa Emperor Hall. Hindi alam ni Lito kung nasaan siya, kaya sinundan niya ito upang maglibot. Sa sandaling ito, isang bulyo ang nanggaling sa number 6 hall. How did you pour wine? May mata ka ba? Lahat sila nahuhulog sa damit ko. Nasaan ang manager mo? Magrereklamo ako. I'm sorry, young Master Chin. Please don't complain. I can compensate you. Sabi ng isang boses na sunod sa Nyeren. Nakilala ni Lito na boses iyon ni Shane at napatigil siya sa paglalakad. Compensation. This short of 100,000. How can you afford it when you bring a plate? Napakayabang ng ugali ng kabilang partido. Bigla siyang ngumisi at sinabing, gayunpaman, kung lumuhad ka at bango ka ang iyong bibig para tanggapin ang abo ng sigarilyo ko at paligayahin ako, hindi ako magrereklamo. Pulang-pula ang mukha ni Shane sa galit. Young Master Chin, hindi ba magandang ideya ito? Direktang sinampal ni Binfan Chin si Shane. You have no right to bargain with me. Lumuhod ka. Napaka-short-sighted mo. Lumuhod ka. Sinubukan siyang akitin ng lahat ng nasa mesa. Tinakpin ni Shane ang namumula niyang mukha at tumangging kumilos. Haha, parang gusto mo ako mismo ang gumawa. Tumayo si Binfan at itinaas ang kanyang kamay para ipagpatuloy ang pagpalo. Pang! Biglang bumukas ang pinto ng private room mula sa labas. Isang lalaki ang pumasok at sinipa ang tiyan ni Binfan. Klang! Lumipad palabas si Binfan at kinatok ang mesa. Ang mga plato at tasa ay nagkapira-piraso. Biglang nagulo ang kwarto. Galit na galit si Binfan kaya tumindig ang kanyang mga ugat nang siya ay tinulungan. Who are you? How dare you kick me? Pagod ka na bang mabuhay? Hindi umimik si Lito at tumingin sa kanya nang walang pakialam, na para bang nakatingin siya sa isang tambak ng basura. Kilala mo ba kung sino ako? Ang pangalan ko ay Binfan Chin, isang miyembro ng Chin family sa kabisera ng lungsod. Kung mayroon kang lakas ng loob, maaari mo akong sipin muli. Si Binfan ay hindi kailanman napahiya ng ganito. Tinuro niya si Lito at pinagalitan. Isatisfy kita. Tumango si Lito at muling sinipa siya. Kabanata 570. Lumipad muli si Binfan at tumama sa dingding. Napatulala ang lahat. Nabanggit na niya ang pangalan ng Chin family, pero ang lalaking ito ay naglakas loob pa ring manakit ng tao. Walang isip ba siya? Namula ang mukha ni Binfan at halos hindi na siya makatayo. Boy, you're dead today. Kung hindi kita papatayin, hindi magiging Chin ang apelyido ko. Young Master Chin, pasensya na. Hindi siya matino. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Natigilan si Shane. Hindi niya inaasahan na biglang sumugod si Lito. Humihingi ng tawad. Okay, ang taong ito ay mabali ang paa na kanyang isinipa, at patatawarin ko siya. Mabangis na sabi ni Binfan. Sa oras na ito, mahinang sinabi ni Lito, Shane, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa ganitong uri ng basura. Hayaan siyang patuloy na sumigaw na parang aso. Natakot si Shane at mabilis na tinakpan ang bibig ni Lito. Si Binfan ay tinulungan ng kanyang kaibigan, at galit na sinabi niya, You brat, tinatawag mo akong aso. Gagawin kitang aso ngayon. Inilabas niya ang kanyang telepono at sinabing, Manager Sheng, binugbog ako ng isang waiter sa iyong hotel. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Ano? Young Master Chin, huwag kang mag-alala. Pupunta ako dyan. Mabilis na sumagot si Toby Sheng, ang manager ng hotel.
Matapos ibaba ang kanyang mobile phone, umupo si Binfan sa upuan at tumingin kina Lito at Shane ng may pag-iinis. Namumula ang mukha ni Shane habang nasa kawalan ng pag-asa, tapos na, tiyak na tapos na ang oras na ito. Lito, napakalaking problema ang dinala mo sa akin. Umiling si Lito. Don't worry, walang mangyayari. Nang marinig ito, sabay-sabay na napangisi ang lahat ng tao sa kwarto. Boy, dapat ay taga-ibang bansa ka. Natatakot ako na hindi mo alam ang katayuan ng pamilya Chin sa kabisera. Tama. Kung tamaan mo ang young master ng pamilya Chin, natatakot ako na walang lugar para sa iyo sa buong kabisera. Hanggat nagsasalita si young master Chin, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Sa sobrang takot ni Shane ay namutla ang kanyang mukha. Nagsisi talaga siya. Dapat ay alam niya na hindi siya dapat nakipagkasundo kay Lito sa pintuan, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon ka-impulsive ito. Ngayon pareho silang napahamak. Young Master Chin, anong nangyari? Sa sandaling ito, si Toby, ang manager, ay sumugod kasama ang security captain. Itinuro ni Binfan ang kanyang sarili at ang gulo sa sahig, pagkatapos ay kay Lito. Look, this is all done by that guy. Manager Sheng, kung hindi mo aayusin ang bagay na ito ngayon, hindi ko ito papakawala ng madali. Ngumiti si Toby Sheng at sinabing, ano ang gusto mong gawin? Itinuro ni Binfan si Lito. Ang maliit na bastos na iyon, bugbugin siya hanggang mamatay at baliin ang kanyang mga binti. Si Toby ay hindi nang ahas na saktan ng pamilya Chin, ngunit sa kanyang opinyon, si Lito ay isang walang kapangyarihang talunan. If he hit him, he would hit him. Sa pinakamasama, babayaran niya ang mga gastusin sa pagpapagamot. Kinindatan niya ang security captain. Tumango ang security captain at kumaway sa kanyang mga tauhan. Narinig niyo yun. Baliin mo yung paa ng bata. Sa isang iglap, 5 o 6 na security guard ang sumugod kay Lito. Ngumisi si Binfan at sinabing, Brat, isa ka lang mahirap na talunan. How dare you play with me? Hindi kita papatayin. Gayunpaman, ang nangyari sa susunod na segundo ay hindi niya magawang tumawa. Bang bang bang. Walang nakakita ng malinaw sa nangyari. Malabo lang nilang makitang itinaas ni Lito ang kanyang binti. Sa isang iglap, lumipad palabas ang 5 o 6 na security guard at tumama sa pader. Napuno ng walang katapusang hiyawan ng buong pribadong silid. As the manager of the hotel, you didn't even ask what happened, but stood on the side of that trash. Medyo sobra na. Tumingin si Lito kay Toby na may malungkot na mukha. Biglang naramdaman ni Toby ang paninikip ng kanyang lalamunan, na para bang tinutukan siya ng halimaw. Sa sobrang takot niya ay napaatras siya. Boy, huwag kang magulo. Narinig mo na ba si Charles Sheng? Ang mga sulok ng bibig ni Lito ay nakakunot habang siya ay tumango. Buti naman at narinig mo na. This hotel is under his name. I am Charles Sheng nephew. If you dare to act wildly, he will never let you go. Si Toby ay may mapanghusgang tingin sa kanyang mukha. Kahit narito siya, kailangan niyang maging magalang sa akin. Walang pakialam na sabi ni Lito. Nang marinig ito, lahat ay hindi napigil ang tumawa ng malakas. Anak, mali ba ang ininom mong gamot? Si Charles ay isa sa 3 developer ng real estate sa Jingcheng City. Siya ay nagkakahalaga ng 10-10 bilyon. Paano kanya nakilala, isang country bumpkin? Naguguluhan din si Shane at walang imak na tumingin kay Lito. Ilang taon na ang nakalipas simula nang huli tayong nagkita. Bakit ang galing mo magyabang? Hindi ngayon ang oras para magyabang. Umiling si Lito. Hindi ako nagyabang. Gayunpaman, sa dami ng sinabi niya, mas malaki ang panunuya sa mga mukha ng iba. Walang naniwala sa kanyang mga salita. Biglang tumunog ang cellphone ni Lito. Inilabas ni Lito ang kanyang mobile phone at sinabing, ito ang teleponong tinawagan ako ni Charles. Tiningnan ni Toby ang screen at nakita ang pangalang, Charles Sheng, dito, ngunit mas lalo siyang napangiti. Anak, hindi ko akalain na magaling ka pala umarte. Umiling si Lito at hindi sila pinansin. Diretso niyang kinuha ang telepono. Hello, Mr. Sheng. Lito, nandito ka ba? Dumating na si Charles sa Emperor Hall. Sinabi ni Lito, nakaranas ako ng ilang problema sa Hall number 6, kaya hindi ko ito maalis pansamantala. What? Someone dares to make trouble for you in my hotel. Sandali lang, may ipapadala ako agad. Galit na ibinaba ni Charles ang telepono. Anak, anong sabi sa'yo ng tito ko? Sa pribadong silid, sabi ni Toby. Malinaw, hindi siya naniniwala na si Lito ay tumatawag sa telepono sa totoong Charles Sheng. Nag-aartista lang siya. Iniligpit ni Lito ang kanyang telepono at sinabi niya na may ipapadala siya kaagad.
Sige, titingnan ko. Toby sneered and umupo in the chair. Puno rin ng pangungutya ang mukha ni Binfan. Anak, abangan nating lahat. Nagkibit balikat si Lito, na para bang wala siyang pakialam. Makalipas ang halos 5 minuto, nagkaroon ng riot sa koridor. Isang grupo ng mga bodyguard na nakaitim ang lumitaw sa pintuan ng kahon. Bawat isa sa kanila ay cold-blooded at walang awa. Sa unang tingin, kitang-kita na sila ay well-trained private bodyguards. Ang pinuno ay isang lalaking nasa edad 30s, na may maayos na hiwa ng brush at matalim na tingin. Nang makita ang taong paparating, bahagyang nagbago ang mukha ni Toby. Hindi niya kilala ang iba, pero nakilala niya ang lalaking may crew cut. Siya ang bodyguard ni Charles, si Atom Jang. Kuya Jang, bakit ka nandito? Si Toby ay may masamang pakiramdam sa kanyang puso. Nandito kaya sila para kay Lito. Ngunit hindi nagtagal ay tinanggihan niya ang ideyang ito. Imposible. Imposible talaga. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagparamdam sa kanya na para siyang tinamaan ng kidlat. Hindi siya makarecover sa mahabang panahon. Hindi pinansin ni Atom si Toby, dumiretso siya kay Lito, at bahagyang tumango. Mr. Argel, matagal ka nang hinihintay ni Mr. Sheng sa Emperor Hall. Please go there. Whoosh. This sentence was like a spark, thrown into a pile of fireworks and firecrackers, and instantly lit up everything. Kilala talaga ng lalaking ito si Mr. Sheng. Higit pa riyan, gusto niyang kumain sa Emperor Hall kasama si Charles Sheng. Emperor Hall ay Emperor Hall. Sa lahat ng taong naroroon, si Binfan ang may pinakapangit na ekspresyon. Imposible. Fake. Fake lang lahat. Paano magiging kwalipikado ang lalaking ito na kumain kasama si Mr. Sheng? O sa Emperor Hall? Kilalang-kilala na ang Emperor Hall ay isang pribadong silid para kay Charles, na ginamit lamang upang aliwin ang mga pinakakilalang panauhin. Wala pang 30 katao ang nakapasok sa Emperor Hall sa buong kabisera.